Naaalala ko ang sandaling tuluyan ng naputol ang kasinungalingan sa pagitan namin. Nakahiga ako sa higaan ng ospital, masikip ang dibdib, lumalabo ang paningin, nang yumuko sa akin ang manugang ko, may pilit na tamis sa bibig na ginagamit niya sa lahat, maliban sa akin. Pagkatapos, walang babala, hinila niya ang tubo sa paghinga ko, at bumulong. Tigilan mo na ang pagpapanggap na parang ang pakikipaglaban ko, sa paghinga, ay isa lamang abala sa landas niya patungo sa mana ng aking yumaong asawa. Ang anak ko, nakatingin lang, tahimik na nakayuko, habang ako'y nasasakal sa wala kundi takot at pagtataksil. Walang ni isa sa kanila ang nakapansin sa seruhano, na natigilan sa pintuan, pinapanood ang bawat segundo ng ginawa nila. Akala nila mananatiling lihim na masyado akong mahina para ilantad sila, na sa kanila na ang kayamanan ng aking asawa. Wala silang ideya na may pagbabago pala saan huling habilin, na darating, o na ang isang saksi ay maaaring durugin ang lahat ng plano nila sa pinakapubliko at posibleng paraan. Nang ilagay ng doktor ang matatag na kamay sa balikat ng manugang ko, at magsalita ng 6 na tahimik na salita, gumuho ang mundo na maingat nilang itinayo. Wala akong sinabi noon. Hindi ko na kailangan, dahil ang hindi nila alam, ay matagal ko nang sinimulan ang paghahanda para sa sandaling ito, bago pa man ako napunta sa silid ng ospital. At bago matapos ang kuwentong ito, maiintindihan nila kung sino talaga ang sinubukan nilang wasakin at kung bakit mas naging mabait pa ang kumuha sa huling hininga ko kaysa sa naghihintay sa kanila. Ang pangalan ko ay Ricardo Reyes. Ako si Lolo Cardo, 72 taong gulang, isang retiradong engineer, na naglaan ng 4 na dekada sa pagtatayo ng mga tulay sa Pilipinas. Lagi akong naniniwala na kung may itinatayo ka ng may integridad, ito ay mananatili. Hindi ko naisip na ang prinsipyong iyon ay minsan palang gagamitin sa sarili kong kaligtasan. Ang mga fluorescent light ng isang ospital sa Makati ay umuugong sa itaas ko habang nakahiga ako sa makipot na kama, nakapatong sa ilalim ng ilong ko ang oxygen tube. Masikip ang dibdib ko sa bawat hininga, isang maliit na pakikipagnegosasyon sa baga na hindi na nakikipagtulungan tulad ng dati. Tinawag ito ng mga doktor na atake sa paghinga, na dulot ng stress at katandaan. Gusto nilang manatili ako sa magdamag para sa obserbasyon. Hindi ako tumutol. Natutunan ko sa nakalipas na 2 taon na ang katahimikan ay madalas mas makapangyarihan kaysa sa pagsasalita. Bumukas ang pinto ng walang katok. Naunang pumasok si Marisa, isa, ang takong niya ay tumutunog sa linoleum na may ritmo ng isang taong nagmamay-ari ng bawat silid na pinapasukan niya. Sumunod ang anak kong si Miguel, Migs, sa likod niya, nakayuko ang mga balikat, nakapako ang tingin sa sahig. Mukha siyang taong naglalakad patungo sa sarili niyang bitayan. Gising ka na, sabi ni Marisa. Hindi ito tanong. Tumayo siya sa paanan ng kama ko, nakakrus ang mga braso, tinitingnan ako tulad ng isang lawi na tinitingnan ang isang daga. Sabi ng mga nurse ay natutulog ka, pero alam kong hindi. Wala akong sinabi. Matagal ko nang tinigilan ang pagtatangkang ipaliwanag ang sarili ko kay Marisa. Bawat salita na iniaalok ko ay nagiging sandata na ginagamit niya laban sa akin. Dinala namin ang mga dokumento. Inabot niya sa designer handbag niya at kinuha ang isang folder. Ang mga dapat mong pirmahan noong nakaraang linggo bago pa man itong maginhawang pagbisita sa ospital. Hindi mapakali si Migs. Malapit sa bintana. Masikip ang kaniyang panga, nakasiksik ang mga kamay sa kaniyang bulsa. Hindi siya tumitingin sa akin. Hindi talaga siya tumingin sa akin ng buo sa loob ng maraming buwan. Hindi ako nagpapanggap na may sakit, Marisa, tahimik kong sabi. Maaaring kumpirmahin niya ng mga doktor. Kinukumpirma ng mga doktor kung ano ang gusto ng pasyente na kumpirmahin nila. Ibinagsak niya ang folder sa kumot na nakatakip sa mga binti ko. Pirmahan mo na ang paglilipat ng ari-arian, ngayon. Sawang-sawa na ako sa paghihintay. Ang tinutukoy niyang ari-arian ay ang bahay na itinayo namin ni Nena, 38 taon na, ang nakararaan. Ang tahanan kung saan namin pinalaki si Migs, kung saan kami nagdiwang ng anibersaryo at nagdaan sa mga pagsubok, kung saan binawian ng hininga ang aking asawa sa aking bisig. Gusto ni Marisa na ilipat ito sa pangalan ni Migs, na ang ibig sabihin ay sa kaniyang kontrol. Nilalabanan ko ito sa loob ng maraming buwan, at ang pagtutol ko ay hindi na niya matiis. Kailangan ko ng oras para repasuhin ulit ang mga dokumento, sabi ko. Nagkaroon ka na ng oras. Tumalas ang kaniyang boses. Nagkaroon ka na ng mga buwan. Ang ginagawa mo ay nagpapaliban. At hindi ko na ito titiisin pa. Lumapit pa siya, yumuko sa bedrail, ang pabango niya ay nanalo laban sa amoy ng ospital. Pirmahan mo na, Cardo, o sumpa ko sa Diyos gagawin kong miserable ang natitirang panahon mo. Tumingin ako sa likod niya, patungo kay Migs. Ang anak ko, ang kaisa-isa kong anak, ang bata na tinuruan kong magbisikleta at maglaro ng basketball. Nanatili siyang natigilan, ang mukha niya ay maskara ng pighati. Alam niya kung ano ang asawa niya. Alam niya palagi. Ngunit pinili niya ito, kaysa sa akin ng paulit-ulit.
At ang pagpipiliang iyon ay nagpaguho ng isang bagay sa aming dalawa. Migs, mahina kong sabi. Magsalita ka. Nagbukas ang kaniyang bibig, pagkatapos ay isinara. Namuo ang luha sa kaniyang mga mata, ngunit walang salita ang lumabas. Tumawa si Marisa isang malamig, na tunog na umalingaw-ngaw sa mga dingding. Wala siyang sasabihin. Alam niyang tama ako. Tumayo siya, masama ang tingin sa akin. Nakakaawa ka. Alam mo ba iyan? Isang kaawa-awang matandang nagpapanggap na akala niya'y kaya niyang manipulahin ang lahat sa kaniyang malungkot na pag-arte. Pagkatapos ay yumuko siya at hinila ang oxygen tube mula sa mukha ko. Nawala ang hangin sa aking baga. Napahingal ako, lumipad ang mga kamay ko sa lalamunan ko, sumikip ang dibdib ko sa biglaang kakulangan. Sa loob ng 3, 4, 5 kakilakilabot na segundo. Ang mundo ay naging wala, kundi desperadong pangangailangan at nag-aapoy na kawalan. At pagkatapos ay nakita ko siya. Si Dr. Ray Santos ay nakatayo sa pintuan, nakataas ang kaniyang telepono, natigilan sa kalagitnaan ng video call sa isang kasamahan. Malaki ang kaniyang mga mata sa pagkabigla. Nakita niya ang lahat. Nakita rin siya ni Marisa. Bumalik ang kamay niya mula sa tubo na parang napaso. Ngunit ito ang kakaibang bagay. Ang detalye na marahil ako lang ang nakaunawa sa sandaling iyon. Habang nakikipaglaban ako para sa hininga, habang lumalabo ang paningin ko, wala akong naramdamang takot. May kaba, oo, ang likas na takot sa pagkasakal. Ngunit sa ilalim nito, mas malalim pa sa alikas na damdamin, ay may iba pa. Kalmado, halos ginhawa. Dahil alam kong darating ang araw na ito, binalaan ako ng asawa kong si Nena, sa kaniyang huling mga linggo, na ipapakita ni Marisa ang kaniyang tunay na kulay. Pinapangako niya sa akin na maging handa. At naghahanda ako ng tahimik at matiyaga sa loob ng 2 mahabang taon. Sa pasilyo, kitang-kita sa bukas na pinto, nakaupo sa isang plastik na silya ang apo kong si Maya, yakap ang kaniyang iPad, sa dibdib niya. May ugali siyang mag-record ng mga bagay, mga random na sandali na nakita niyang interesante. Saglit kong naisip kung nakaturo ba ang kamera niya sa direksiyong ito. Naisip ko kung may nakakaunawa na ba na ang matandang lalaki sa higaan ng ospital ay hindi biktima. Siya ay isang patibong nakalalabas lang. Mabilis kumilos si Dr. Ray kaysa sa inaasahan ko para sa isang lalaki sa kaniyang edad. Siya ay marahil 60, may silver hair, at matatag na kamay ng isang taong naglaan ng mga dekada sa pag-navigate sa mga emerhensya. Sa loob ng ilang segundo, tinawid niya ang silid at ibinalik ang oxygen tube sa ilalim ng ilong ko. Ang daloy ng hangin ay bumalik na parang habag, pinupuno ang nagugutom kong baga ng ginhawa na hindi ko lubos mailarawan. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Ang kaniyang boses ay kontrolado, ngunit may talas na sapat para makahiwa ng salamin. Hindi siya nakatingin sa akin. Nakatingin siya kay Marisa na may ekspresyon na nakita ko lang ng ilang beses sa buhay ko. Ang uri ng malamig na galit na hindi na kailangan ng lakas ng boses para ipaabot ang panganib nito. Unti-unting nawala ang pagtitimpi ni Marisa sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya. Inaayos ko lang ang tubo niya. Maluwag. Tinutulungan ko siya. Nakita kitang hinila mo iyon mula sa mukha niya. Itinaas ni Dr. Ray ang kaniyang telepono, nagliliwanag pa rin ang tally screen. Ganoon din ang kasamahan ko, nakasalukuyan pa ring nasa video call na ito. Bawat segundo ng ginawa mo ay nai-record na. Nawala ang kulay sa mukha ni Marisa. Sa isang sandali, mukha siyang halos tao, halos takot. Pagkatapos ay bumalik ang kaniyang maskara, bagaman hindi na ganoon kasinaw. Mali ang interpretasyon mo sa nakita mo. Ako ay isang manggagamot na may 30 taon ng karanasan, tahimik na sabi ni Dr. Ray. Alam na alam ko ang nakita ko. Ang ginawa mo ay maituturing na elder abuse, sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Iyan ay isang criminal offense, posibleng felony, depende sa sitwasyon. Iminumungkahi ko na umalis ka sa silid na ito kaagad, bago ko ipa-escort ka ng security, nang nakaposas. Sa wakas ay gumalaw si Migs. Hinawakan niya ang braso ni Marisa, maputla, at nag-aalala ang mukha niya. Dapat na tayong umalis, Marisa. Kailangan na nating umalis ngayon. Nagpupumiglas siya palayo, ngunit hindi na nakipagtalo. Nagtagpo ang mga mata niya sa akin sa loob ng isang nag-aapoy na segundo, puno ng puot na halos maganda sa tindi nito. Pagkatapos ay tumalikod siya at lumabas, ang takong niya ay tumutunog sa mas mabilis na ritmo kaysa noong pumasok siya. Sumunod si Migs nang hindi tumitingin pabalik, isang multo na sumusunod sa bagyo. Sumara ang pinto. Ang katahimikan ay pumuno sa silid na parang tubig na pumupuno sa isang sisidlan. Naglakad si Dr. Ray ng silya sa tabi ng kama ko at umupo ng mabigat. Kinuskus niya ang mukha niya gamit ang isang kamay, bigla siyang mukhang pagod. Ginoong Reyes. Ayos lang po ba kayo? Kailangan niyo po bang tawagan ko ang iba? Isang nurse marahil, o ang pulis? Umiling ako ng dahan-dahan. Ang puso ko ay patuloy pa ring tumitibok, ngunit ang paghinga ko ay kumalma.
Ang oxygen ay dumaloy ng malamig at malinis sa aking baga. Ayos lang ako. Salamat sa ginawa mo. Ginawa ko ang dapat gawin ng sinumang disente. Huminto siya, tinitingnan ako na may ekspresyon, na hindi ko maintindihan. May isang bagay sa kaniyang mga mata na lampas sa propesyonal na pag-aalala, isang bagay na personal na hindi maintindihan dahil hindi pa kami nagkita bago ang araw na ito. Sa totoo lang, hindi iyon lubos na totoo. Ginawa ko ang ipinangako ko. Tiningnan ko siya ng mas maingat. Ang kaniyang mukha ay pamilyar sa isang malabong paraan, tulad ng isang litrato na nakita minsan, at pagkatapos ay nakalimutan. Ano ang ibig mong sabihin? Yumuko siya, nakapatong ang mga siko niya sa mga tuhod niya. May ipinangako ako sa isang tao, Ginoong Reyes. Isang pangako na babantayan ka, upang tiyakin na malapit ako kung sakaling may mangyari. Hindi ko na tinanong kung sino. Ang sagot ay bumubuo na sa dibdib ko, isang init na kumakalat palabas mula sa isang lugar na mas malalim pa sa alaala. Isang tao lang ang nag-alaga ng sapat para planuhin ang ganoon kalayo. Isang tao lang ang nagmahal sa akin ng may ganoong katindi, at masusing debosyon. Nena, bulong ko. Dahan-dahang tumango si Dr. Ray. Ako ang kaniyang manggagamot sa kaniyang huling mga buwan. Nang maging terminal, ang cancer, at lumipat kami sa pangangalaga, naglaan ako ng maraming oras sa kaniya. Isa siyang pambihirang babae. Kahit na nagpapabigat ang kaniyang katawan, ang kaniyang isip ay nanatiling matalas na parang talim. Patuloy siyang nagsasalita tungkol sa iyo. Ipinikit ko ang mga mata ko, nararamdaman ang kirot ng luha na hindi ko hahayaang tumulo. 3 taon, mula nang pumanaw siya, at ang pighati, ay patuloy pa ring sumasagupa sa akin, sa hindi inaasahang sandali. Nag-aalala siya sa iyo, marahang patuloy ni Dr. Ray. Sinabi niya sa akin ang mga bagay tungkol sa sitwasyon ng pamilya mo, na lubos na nag-alala sa kaniya, tungkol sa asawa ng anak mo, tungkol sa paraan ng pagtingin ng babaeng iyon sa ari-arian mo na parang isang buwitre na umiikot sa biktima. Namatay si Nena, ngunit ang kaniyang pinakamalaking takot ay hindi ang kamatayan. Ang kaniyang pinakamalaking takot ay ang iwan kang walang proteksiyon. Hindi niya sinabi sa akin ang lahat ng ito, sabi ko, magaspang ang boses ko. Hindi niya nais na maging pasanin ka. Nais niyang mag-focus ka sa paggastos ng natitira ninyong oras ng magkasama, hindi sa kaniyang mga hinala. Huminto siya, ngunit tumanggi rin siyang iwan ang lahat sa pagkakataon. Humingi siya ng pabor na ilipat ko ang aking practice sa ospital na ito, matapos siyang pumanaw. Humingi siya ng pabor na panatilihin kang bulita sa paningin ko upang magbantay sa mga senyales ng kaguluhan at binigyan niya ako ng pangalan. Walang awang gumalaw ang kamay ko patungo sa bedside drawer kung saan nakapatong ang maliit na kulay kape na notebook sa ilalim ng tumpok ng tissue at isang paperback novel. 2 taon ng dokumentasyon, 2 taon ng masusing record. Sinabi sa akin ni Nena na isulat ang lahat upang ihanda ang sarili ko para sa sandali kung saan ang paghahanda ay magiging pinakamahalaga. Sinunod ko ang kaniyang mga tagubilin ng tapat, hindi lubos na naiintindihan ang lawak ng kaniyang pagpaplano. Ngayon ay nagsisimula na akong makaunawa. Anong pangalan? Tanong ko, bagaman alam ko na ang sagot. Inabot ni Dr. Ray sa bulsa ng kaniyang coat, at kinuha ang isang calling card, na bahagyang luma na parang matagal na itong dala. Inilagay niya ito sa aking kamay. Ang pangalan na nakalimbag sa harap ay nakasulat, Attorney Veronica Cruz, Attorney at Law. Sinabi sa akin ni Nena na kapag may nangyari sa iyo, dapat ko siyang kontakin kaagad. Sabi niya, kay Attorney Vero Cruz ang lahat ng kailangan mo. Nagtagpo ang aming mga mata ng may tahimik na tindi. Tumawag ako sa kaniya kaninang umaga, Ginoong Reyes, sa sandaling narinig ko na dinala ka rito. Paparating na siya. Tinitigan ko ang card, sa simpleng itim na letra, sa makinis na puting papel. Nawala ang asawa ko sa loob ng 3 taon, ngunit narito siya, patuloy na nag-orkestra, patuloy na nagpoprotekta, patuloy na nagmamahal sa akin, mula sa isang lugar na lampas sa kamatayan. Ipinikit ko ang mga mata ko at idiniin ang card, sa dibdib ko. Alam ni Nena, alam niya palagi, at ginugol niya ang kaniyang huling mga buwan sa pagtatayo ng isang tanggulan sa paligid ko na ngayon ko palang nakikita. Hindi ako nakatulog ng maayos noong gabing iyon, nagdaan sa mababaw na panaginip at mga sandali ng paggising kung saan ang mga tunog ng ospital ay naging kakaiba na nagpapakalma. Ang tunog ng mga monitor, ang mahinang yapak ng mga nurse sa pasilyo, ang malalayong bulong ng mga boses sa nursing station. Ang mga tunog na ito ay nangangahulugang buhay pa ako, humihinga pa, nakakapit pa sa buhay na gustong-gusto ng kunin ni Marisa. Pagsapit ng umaga, bumuti na ang paghinga ko kaya nagsalita ang doktor tungkol sa pag-uwi sa loob ng 1 o 2 araw. Sandaling bumisita si Dr. Ray sa kaniyang rounds, ang kaniyang paraan ay propesyonal, ngunit ang kaniyang mga mata ay nagpapaabot ng isang bagay na mas malalim. Hindi niya binanggit ang aming pag-uusap noong nakaraang gabi. Hindi na niya kailangan. Ang Times calling card times ni Ate
Verocruz ay nanatiling nakatago ng ligtas sa aking book notebook, nakatago sa bedside drawer, kung saan hindi maiisip ni Marisa na tumingin. Kumakain ako ng walang lasa na agahan ng scrambled eggs at malabnaw na kape nang biglang bumukas ang pinto. Si Marisa lang ang pumasok sa pagkakataong ito, nakasuot ng charcoal blazer at tailored slacks, ang kaniyang hitsura ay polished hanggang sa punto ng pananakot. May dala siyang leather portfolio sa ilalim ng isang braso at isang ngiti na hindi umabot sa kaniyang mga mata. Magandang umaga, Cardo, sabi niya na parang hindi nangyari ang kahapon. Na parang hindi niya hinila ang oxygen mula sa baga ko at pinanood akong humingal. Mukha kang mas maganda ngayon. Bumabalik na ang kulay sa pisngi mo. Ibinaba ko ang tinidor ko at wala akong sinabi. Natutunan ko na ang katahimikan ay mas nakakagulo sa kaniya kaysa sa anumang argumento. Hinila niya ang silya ng bisita, malapit sa kama ko at umupo, inikot ang mga binti niya ng may practiced elegance. Gusto kong humingi ng tawad para sa kahapon. Na-stress ako. Kami ni Migs ay may kinakaharap na financial pressure at inilabas ko iyon sa iyo nang hindi patas. Mali iyon. Ang paghingi ng tawad ay walang kamaliang inihahatid at ganap na walang laman sa nilalaman. Hindi humingi ng tawad si Marisa dahil nakaramdam siya ng pagsisisi. Humingi siya ng tawad dahil may kailangan siya mula sa akin. Nagdala ako ng ilang dokumentasyon na kailangan ng iyong atensiyon. Patuloy niya, binuksan ang leather portfolio. Walang komplikado, ilang dokumento ng seguro, lang na nangangailangan ng pirma mo. Hinihiling ng kumpanya ang bagong form, at masyadong abala si Migs para asikasuhin ito. Kumuha siya ng ilang pahina at inilagay ang mga ito sa rolling tray table sa tabi ng kama ko. Ang mga galaw niya ay kaswal, halos nababato, na parang ang mga dokumento ay walang kabuluhan na mga abala sa burokrasya. Kinuha ko ang mga papel at sinimulang basahin. Pinanood ako ni Marisa ng may bahagyang pagkainip. Hindi mo na kailangang basahin ang bawat salita, Cardo. Standard insurance language lang iyan. Pirmahan mo lang sa ibaba, at ako na ang bahala sa natitira. Ngunit nagpatuloy ako sa pagbabasa ng dahan-dahan at maingat tulad ng pagrepaso ko sa libu-libong kontrata sa pag-iinhinyero sa buong karera ko. Ang unang pahina ay tungkol nga sa insurance, isang renewal form, para sa isang policy na malabo kong nakilala. Ang pangalawang pahina ay lumilitaw na beneficiary update. Ang pangatlong pahina, gayunpaman, ay iba. Ang wika ay siksik at sadyang nakakalito, puno ng legal na terminolohiya na dinisenyo upang magtago kaysa sa maglinaw. Ngunit naglaan ako ng 40 taon sa pagsusuri ng mga komplikadong dokumento. Alam ko kung paano hanapin ang kahulugan na nakabaon sa ilalim ng mga patong ng teknikal na salita, at doon sa maliit na print ng talata 7, nakita ko ito. Asterisk Property Transfer Authorization, Full Conveyance of Real Estate Assets Effective Immediately Upon Signature Asterisk. Sinusubukan niyang nakawin ang bahay ko. Hindi ang mana ni Migs, hindi ang ilang pag-aangkin sa hinaharap, kundi ang tahanan ko. Ang bahay kung saan namin itinayo ni Nena ang buhay namin ng magkasama. Ang bahay kung saan nakatira pa ako, patuloy na inaalagaan, patuloy na minamahal. Gusto ni Marisa na pirmahan ko iyon habang nakahiga sa higaan ng ospital. Naniniwala na masyado na akong matanda at nalilito para maintindihan kung ano ang isinusuko ko. Ang aking mga mata ay kumikislap ng walang kontrol patungo sa bedside drawer, sa loob lamang ng isang segundo, sapat lang para ipaalala sa sarili ko na ang notebook ay naroon pa rin. Bawat manipulasyon, bawat pagbabanta, bawat scheme na tinangka niya sa nakalipas na 2 taon ay nakadokumento sa mga pahinang iyon. At ngayon ay idadagdag ko ang sandaling ito sa record. May problema ba? Tanong ni Marisa, bahagyang tumalas ang boses niya. Hinayaan kong manginig ang kamay ko habang inilalapag ko ang mga papel. Hindi iyon lubos na pag-arte. Nanginig talaga ang mga kamay ko minsan, isang maliit na panginginig na dinala ng edad ng hindi inaanyayahan, ngunit pinalaki ko iyon ngayon, hinahayaan ang mga pahina na umaligid habang inilalabas ko ang mga ito. Ang mga kamay ko, mahina kong sabi, hindi sila matatag ngayon. Hindi ko mapipirmahan ng maayos ang anuman. Ang pirma ay magiging malabo. Sumikip ang panga ni Marisa. Kung gayon, igagabay ko ang kamay mo. Kaya nating gawin iyon ng magkasama. Hindi. Umiling ako ng dahan-dahan, ginagampanan ang papel ng matandang lalaki na pinaniniwalaan niyang ako. Sabi ng doktor, kailangan ko ng pahinga. Marahil sa loob ng ilang araw, kapag mas malakas na ako. Nawala ang kaniyang maskara, sa loob lamang ng isang sandali. Ang polished smile ay nawala, pinalitan ng isang bagay na malamig at mapanukso. Yumuko pa siya, bumulong ang kaniyang boses na hindi dadalhin lampas sa kama. Wala kang pagpipilian, matanda. Mangyayari ito, makipagtulungan ka man o hindi. Ang tanging tanong lang ay kung mangyayari ito sa madaling paraan o sa mahirap na paraan. Isang maliit na tunog ang nagmula sa pintuan. Pareho kaming tumingin.
Nakatayo si Maya sa pintuan, yakap ang iPad, niya sa dibdib niya gamit ang dalawang kamay. Malaki ang kaniyang mga mata, nakapako sa kaniyang ina na may ekspresyon na agad kong nakilala. Takot iyon. Ang puro, hindi sinag na takot ng isang bata na nakakita ng isang bagay na hindi niya lubos na naiintindihan, ngunit likas na alam na mali. Maya, ang boses ni Marisa ay tumalas na parang latigo. Anong ginagawa mo rito? Sinabi ko sa iyo na maghintay sa kotse. Kailangan kong magbanyo, bulong ni Maya. Sabi ng nurse, ay maaari akong umakyat. Umalis ka ngayon. Maghintay sa pasilyo. Napaatras si Maya sa tono ng kaniyang ina. Nagsimula siyang umatras ng dahan-dahan, ang maliit niyang mga paa ay kumakaskas sa linoleum. Ngunit habang umaatras siya, may napansin ako na nagpabilis sa tibok ng puso ko. Nakataas pa rin ang iPad niya. Ang screen ay nakaharap patungo sa silid, at sa itaas na sulok, bahagyang nakikita mula sa aking anggulo, isang maliit na pulang tuldok ang kumikislap. Nagre-record siya. Hindi ko alam kung naiintindihan niya kung ano ang kinukuha niya. Hindi ko alam kung sinadya niya ito o kung ito ay simpleng ugali lang na binanggit ni Dr. Ray, isang likas na damdamin ng bata na idokumento ang kaniyang mundo sa pamamagitan ng lens ng teknolohiya. Ngunit sa sandaling iyon, habang nawawala ang aking 9 na taong gulang, na apo sa pasilyo ng ospital na yakap pa rin ang kaniyang iPad, nang protektado sa dibdib niya, nakaramdam ako ng isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Pag-asa. Bumalik si Marisa sa akin, bumalik ang kaniyang pagkakalma. Tatapusin namin ang usapang ito, mamaya, Cardo, kapag mas kaunti ang mga istorbo. Kinuha niya ang mga dokumento niya at umalis nang walang ibang sinabi. Pinanood ko ang walang laman na pintuan ng matagal matapos siyang umalis. Si Maya ay isang bata lamang, inosente at maliit at madaling hindi mapansin. Ngunit minsan naisip ko na ang pinakamakapangyarihang mga saksi ay ang mga hindi napapansin ng sinuman. Tumahimik ang ospital habang lumalalim ang gabi. Natapos ang oras ng pagbisita sa 8:00, at ang tuloy-tuloy na daloy ng mga yapak sa pasilyo ay unti-unting lumabo sa paminsan-minsang mahinang paglakad ng mga nurse sa kanilang rounds. Ang dinner tray ko ay nakapatong, hindi nagalaw, sa rolling table. Wala akong gana. Ang isip ko ay masyadong puno ng mga kalkulasyon, masyadong abala sa makinarya ng kung ano ang sa wakas ay isinasagawa. Naghintay ako hanggang sa tuluyang tumahimik ang pasilyo sa labas ng silid ko. Ang orasan sa dingding ay nagpapakita ng 9:30. Sinuri ng nurse sa gabi ang aking mga vitals, 2 minuto na ang nakalipas, at hindi na babalik sa loob ng isa pang oras. Ako lang ang nag-iisa sa dim glow, ng kagamitan sa pagsubaybay, napapalibutan ng mga anino, at ang tuloy-tuloy na ritmo ng sarili kong paghinga. Dahan-dahan, inabot ko ang bedside drawer. Ang notebook ay eksaktong naroon kung saan ko iniwan, nakasiksik sa ilalim ng isang kahon ng tissue, at isang paperback novel, na dinala ko mula sa bahay, ngunit hindi ko binuksan. Ito ay maliit, marahil 5 inches. X 7 inches, nakabalot sa brown leather, na lumambot at naluma sa mga taon ng paghawak. Ang mga gilid ng mga pahina ay bahagyang naninilaw, ang spine ay may tupi mula sa hindi mabilang na pagbubukas at pagsasara. Para sa sinumang sumilip dito ng kaswal, lilitaw ito na wala ng iba kundi isang gala, lumang tala-arawan, hindi kahanga-hanga at madaling balewalain. Sila ay magkakamali. Binuksan ko ang cover at nagsimulang magbasa, bawat isa ay puno ng maingat kong sulat kamay. Ang mga petsa at oras ay sunod-sunod sa mga margins. Sa maayos na hanay, sinundan ng mga paglalarawan sa tumpak na clinical language, ang boses ng isang pipulong engineer na nagdodokumento ng pipulong structural failures. Marso 15. 2 taon na ang nakalipas. Tinawag ako ni Marisa na walang silbing pasanin habang naghahapunan. Sabi niya ay kinakain ko ang kanilang pagkain at wala akong naiaambag. Umupo si Mig sa tapat ng mesa at wala siyang sinabi. Hindi siya tumingin sa akin. Abril 22. Hiningi ni Marisa na idagdag ko ang pangalan niya sa mga bank account ko para sa convenience. Tumanggi ako. Hindi niya ako kinausap sa loob ng asa na araw. Hulyo 3. Pinilit akong pirmahan ang dokumento ng household expense. Ang wika ay malabo. Pumirma ako ngunit nagtago ako ng photocopy sa desk ko. Ang pagsusuri sa huli ay nagpapahiwatig na ito ay pagtatangka na magtatag ng kontrol sa pananalapi. Setyembre. Narinig kong sinasabi ni Marisa kay Migs na dapat akong ilipat sa isang nursing home, na ang bahay ay mas magagamit nila. Sabi ni Migs, ay iisipin niya. Nobyembre 3. Kinuha ni Marisa ang susi ng kotse ko, sabi niya ay masyado na akong matanda para magmaneho ng ligtas. Ibinalik lang niya iyon, matapos akong pumayag na bigyan siya ng access sa credit card ko para sa mga emerhensiya. Ang mga entry ay nagpatuloy, pahina-pahina, buwan-buwan. Bawat pagmamaliit ay nakadokumento, bawat manipulasyon ay nai-record, bawat pagbabanta ay napanatili sa ink, na hindi kumukupas sa sulat kamay, na nananatiling matatag sa kabila ng edad ko.
Nagtatayo ako ng kaso na ito sa loob ng 2 taon, isang maingat na notasyon sa bawat oras, at hindi kailanman naghinala si Marisa ng anuman. Akala niya ako ay isang nalilitong matanda, masyadong adult, ng pighati, at edad para maintindihan kung ano ang nangyayari sa paligid ko. Akala niya ang katahimikan ko ay nangangahulugang pagsunod. Ang pasensya ko ay nangangahulugang kahinaan. Wala siyang ideya na bawat salita na sinasabi niya sa presensya ko ay inikatalogo, na bawat scheme na tinangka niya ay idinadagdag sa isang record na isang araw ay magiging kaniyang katapusan. Nagbasa ako sa isang pahina malapit sa gitna ng notebook at huminto. Ang sulat kamay dito ay iba, mas nanginginig, isinulat sa isang panahon kung saan nanginginig ang mga kamay ko, hindi dahil sa edad, kundi dahil sa pighati. Ang ga-entry ay may petsang 3 taon na ang nakalipas, ilang araw bago pumanaw si Nena. Kinausap ako ni Nena ngayong gabi tungkol kay Marisa. Nag-aalala siya. Sabi niya ay nakita niya kung paano tinitingnan ni Marisa ang aming tahanan, ang aming ipon, ang aming buhay ng magkasama. Sabi niya ay naghihintay si Marisa na mamatay siya para simulan niyang kunin ang lahat. Sinabi ko kay Nena na nagiging paranoid siya. Sinabi ko sa kaniya na mahirap pakisamahan si Marisa ngunit hindi siya delikado. Dinampian ni Nena ang kamay ko at tiningnan ako gamit ang mga matang iyon na laging nakakakita ng higit pa sa gusto kong makita niya. Sabi niya masyado akong mapagtiwala. Sabi niya ang kabaitan ko ay gagamitin laban sa akin. Pinapangako niya sa akin na isulat ang lahat. Bawat insulto, bawat pagbabanta, bawat pagtatangka na kontrolin o manipulahin. Sabi niya huwag kong harapin si Marisa hanggang sa magkaroon ako ng patunay hanggang sa kumpleto at hindi maikakaila ang record. Sabi niya ay ihahanda niya ang natitira. Hindi ko naunawaan kung ano ang ibig niyang sabihin noon. Akala ko iyon ay ang morphine na nagsasalita, ang ulap ng sakit at papalapit na kamatayan na nagpapalabo sa kaniyang mga isip. Ngunit hindi kailanman naging mas malinaw si Nena sa kaniyang buhay. Ginugol niya ang kaniyang huling mga linggo hindi sa pamamaalam, kundi sa pagtatayo ng mga depensa. Malalaman ko lang sa loob ng ilang taon kapag kailangan ko siya ng lubos. Si Dr. Ray, Attorney Vero Cruz, ang codicil, na hindi ko pa alam na umiiral. Ang lahat ay inayos ng isang babaeng namamatay na minahal ako, nang sapat para protektahan ako mula sa kabilang buhay. Nagbasa ako sa susunod na blankong pahina at kinuha ang panulat na nakatago sa spine ng notebook. Ang petsa ay nauna, isinulat sa itaas na kaliwang sulok. Pagkatapos ay ang entry, ay binuo ng may parehong katumpakan na pinananatili ko sa loob ng 2 taon. Asterisk hospital admission due to respiratory distress asterisk. Dumating si Marisa kasama si Migs, inakusahan ako ng pagpapanggap na may sakit para iwasan ang pagpirma ng mga dokumento. Nang tumanggi akong sumunod, inalis niya ang oxygen tube ko at pinanood akong nakikipaglaban para huminga. May saksing naroroon. Si Dr. Ray Santos, attending physician. Ang insidente ay nakunan sa video habang may aktibong call sa kasamahan. Posibleng may karagdagang saksi. Si Maya, apo, ay naroroon sa pasilyo na may recording device. Binasa ko ang entry ng 2 beses, tinitiyak na tumpak ang bawat detalye. Pagkatapos ay isinara ko ang notebook at idiniin ito sa dibdib ko, nararamdaman ang bigat ng taon ng pasensiya na umiipit sa puso ko. Madilim na ang silid ngayon. Ang mga ilaw ng lungsod lampas sa bintana ay nagbibigay ng mahihinang pattern sa kisame. Ako ay nag-iisa, ngunit hindi ko nararamdaman na nag-iisa. Si Nena ay kasama ko sa mga pahinang ito, at bawat salita na isinulat ko, at bawat tagubilin na ibinigay niya sa akin bago ako ninakaw ng kamatayan. Bumulong ako sa katahimikan, alam na naririnig niya ako sa kung paano. Mahal ko, sa wakas ay dumating na ang oras. Pinaalis ako ng mga doktor, 2 araw pagkatapos, na may mga tagubilin na magpahinga, at isang prescription, para sa gamot na malamang, na hindi ko kailanman iinumin. Inihatid ako ni Dr. Ray sa pasukan ng ospital, 1 kilos na lampas sa propesyonal na kagandahang loob. Sa curb, kinamayan niya ako, at hinawakan iyon, nang mas matagal kaysa sa kinakailangan. Kokontakin ka ni Kun, Atere. Vero Cruz. Sa lalong madaling panahon, tahimik niyang sabi. Maging handa para sa kung ano ang ipapakita niya sa iyo. Tumango ako at sumakay sa taxi, naghihintay na dalhin ako pauwi. Hindi sa bahay ni Migs, kung saan si Marisa ay naghahari sa bawat silid na parang isang mapagbantay na predator, kundi sa sarili kong tahanan, ang bahay na itinayo namin ni Nena ng magkasama. Ang bahay na tumanggi akong iwan sa kabila ng walang katapusang kampanya ni Marisa na ilipat ako sa isang lugar na mas maginhawa para sa kaniyang mga plano. Ang pamilyar na tanawin ng harap ng porch ko, na may mga rocking chair, na yari sa yantok at nakabitin na mga fern, ay nagdulot ng ginhawa na halos magpatulo sa aking luha. Nagbayad ako sa driver, at dahan-dahang lumakad sa daanan, nilalanghap ang amoy ng hardin na itinanim ni Nena ilang taon na ang nakalipas. Kailangan ng trimming, ang mga rosas.
Ang mga hedge ay malago, ngunit akin iyon, at narito pa rin ako para ipagtanggol iyon. Dumating si Attorney Vero Cruz, kinabukasan ng hapon. Siya ay isang babae sa kaniyang unang bahagi ng 60s na may silver streaked hair, na nakatali sa isang praktikal na bond, at mga mata na walang pinalampas. Ang kaniyang pakikipagkamay ay matatag, ang kaniyang paraan ay direkta, at sa loob ng ilang sandali ng pakikipagkita sa kaniya, naunawaan ko kung bakit siya pinagkatiwalaan ni Nena sa loob ng isang dekada. Ginoong Reyes, sabi niya, umupo sa armchair, sa tapat ko sa living room. Naghihintay ako sa pagpupulong na ito sa loob ng 3 taon. Inaasahan ko na hindi na sana ito kailangan, ngunit ang iyong asawa ay hindi isang babae na nag-iiwan ng anuman sa pagkakataon. Inilagay niya ang isang leather briefcase sa coffee table sa pagitan namin at binuksan iyon ng may practice efficiency. Sa loob ay may ilang folder, bawat isa ay may label, at inayos ng may katumpakan ng isang taong sanay sa pagtatayo ng mga kasong pa-airtight. Lumapit sa akin si Nena, 6 na buwan bago siya pumanaw, patuloy ni Attorney Vero. Medyo may sakit na siya, ngunit ang kaniyang isip ay kasing talas pa rin. Sinabi niya sa akin na nag-aalala siya sa iyo tungkol sa kung ano ang mangyayari pagkatapos niyang mawala. Hindi niya binanggit sa akin ang anuman dito, sabi ko. Hindi niya nais na maging pasanin ka ng kaniyang mga hinala. Nais niyang maging mapayapa ang huling mga buwan ninyo ng magkasama, hindi kinokonsumo ng conflict. Kinuha ni Attorney Vero ang isang makapal na folder mula sa briefcase at inilagay iyon sa mesa, ngunit tumanggi rin siyang iwan kang walang proteksiyon, kaya umarkila siya ng isang private investigator. Tinitigan ko ang folder. Ito ay marahil 2 inches ang kapal, puno ng mga dokumento at litrato na hindi ko pa nakikita upang imbestigahan si Marisa, upang imbestigahan ang lahat tungkol kay Marisa. Binuksan ni Attorney Vero ang folder at sinimulang ikalat ang mga nilalaman nito sa mesa. Ang kaniyang natuklasan ay nakakagulo. Ginoong Reyes, ang iyong manugang ay hindi lamang isang mahirap na babae. Siya ay isang punto predator na may nakadokumentong punto history. Ang unang dokumento ay isang marriage certificate mula sa isang probinsiya, may petsang 12 taon na ang nakalipas. Ang pangalan ng lalaking ikakasal ay Dennis. Ang pangalan ng babaeng ikakasal ay Marisa. Si Marisa ay kasal bago kay Migs. Hindi ko kailanman nalaman ito. Hindi niya kailanman binanggit ang anumang nakaraang kasal, at tiyak na hindi ito binanggit ni Migs. Sa loob ng 4 na taon, kinumpirma ni Attorney Vero, ang kasal ay natapos sa diborsyo 8 taon na ang nakalipas. Ang mga sitwasyon ay hindi maganda. Nagbigay siya ng isa pang dokumento sa akin, isang police report, na may mga bahagi na highlighted, sa dilaw. Ang ina ni Dennis ay 73 taong gulang nang lumipat si Marisa, sa kanilang tahanan. Sa loob ng 10 taon, nag-file ng reklamo ang matandang babae na nag-aakusa ng verbal abuse, manipulasyon sa pananalapi, at sa isang pagkakataon, pisikal na pananakot. Binasa ko ang mga highlighted section na may lumalaking takot. Ang wika ay clinical detached, ngunit ang larawan na ipininta nito ay hindi mapag-aalinlanganan. Inisolasyon ni Marisa ang ina ni Dennis mula sa kaniyang mga kaibigan, kinontrol ang kaniyang access sa pera at sinailalim siya sa patuloy na psychological torment. Ang pattern ay magkapareho sa naranasan ko sa nakalipas na 2 taon. Ano ang nangyari sa reklamo? Tanong ko. Binawi iyon ng pamilya. Ang boses ni Attorney Vero ay maingat na neutral. Ayon sa mga note ng investigador, natakot ang ina ni Dennis sa pagganti. Binawi niya ang kaniyang pahayag at tumangging makipagtulungan pa. Ang kaso ay isinara ng walang charges. Ngunit umiiral pa rin ang mga record. Nanatili sila sa sistema, accessible, sa sinumang nakakaalam kung saan titingnan. Kinuha ni Attorney Vero ang mga dokumento at ibinalik ang mga ito sa folder. Natagpuan sila ng iyong asawa, Ginoong Reyes. Nakita niya ang pattern bago pa man ang sinuman at naghanda siya. Inabot niya sa briefcase, ulit at kinuha ang isang nakaselyong envelope na kulay, cream, at bahagyang naninilaw sa katandaan. Ang pangalan ko ay nakasulat sa harap sa sulat kamay ni Nena, ang pamilyar na mga loop at curve na makikilala ko kahit saan. Ito ang pangalawang envelope na iniwan ni Nena sa akin, sabi ni Attorney Vero. Ang una ay naglalaman ng mga tagubilin at ang file ng investigador. Ang isang ito ay naglalaman ng iba pa, isang bagay na tinukoy niya na maaari lamang buksan kapag may concrete evidence ng pang-aabuso laban sa iyo. Nanginig ang kamay ko habang inaabot ko ang envelope. At ngayon ay may ebidensya. Ngayon ay may Bilima video evidence, eyewitness testimony mula sa isang manggagamot at isang nakadokumentong pattern ng nakaraang pag-uugali. Inilagay ni Attorney Vero ang envelope sa aking mga kamay na may kabigatan ng isang taong naghahatid ng isang sagradong tiwala. Alam ni Nena kung sino talaga ang iyong manugang at ginugol niya ang kaniyang huling mga buwan sa pagtiyak na hindi ka kailanman magiging walang proteksiyon.
Ang envelope ay pakiramdam ay mas mabigat kaysa sa bigat ng papel at ink. Hinawakan ko ito sa aking mga kamay sa loob ng matagal na sandali, nakatingin sa sulat kamay ni Nena, sinusundan ang pamilyar na mga curve, ng pangalan ko gamit ang mga mata na lumabo sa edad at emosyon. Tahimik na umupo si attorney. Vero sa tapat ko, binibigyan ako ng espasyo para tanggapin ang nangyayari. Naunawaan niya. Sa wakas, sinira ko ang seal. Sa loob ay may dalawang bagay. Ang una ay isang legal na dokumento, ilang pahina na nakatali ng magkasama sa isang maliit na clip. Ang pangalawa ay isang solong papel na nakatiklop minsan, nakabalot sa sulat kamay na makikilala ko hanggang sa araw na mamatay ako. Nagsimula ako sa legal na dokumento. Ang heading ay kinilala ito bilang isang codicil, isang formal na amendment sa isang formal last will and testament. Ang wika ay siksik sa legal na terminolohiya, ngunit inihanda ako ni attorney Vero para dito at binasa ko iyon ng maingat, sinasalamin ang bawat clause at kondisyon. Ang pangunahing probisyon ay nakakapinsala sa pagiging simple nito. Kung may napatunayang ebidensya ng pang-aabuso, maging pisikal, psikolohikal, o pinansyal, laban kay Ricardo Reyes ng sinumang partido na konektado sa mga benepisyaryo ng ari-arian na ito, ang bahagi ng mana na itinalaga para sa benepisyaryong iyon ay kaagad at hindi mababawi na babawiin. Ang nasabing bahagi ay ililipat ng buo sa Elaine Reyes Charitable Foundation upang gamitin para sa suporta ng mga biktima ng pang-aabuso sa matatanda at kanilang pamilya. Binasa ko ang talata ng 2 beses, pagkatapos ay sa pangatlong beses. Ang mga implikasyon ay nakakagulat. Ginugol ni Marisa ang mga taon sa pagmamaniobra upang makontrol ang aming ari-arian sa pamamagitan ni Migs. Ipinapalagay niya na kapag wala na si Nena, wala nang natitirang mga balakid. Hindi niya naisip na magtatayo si Nena ng tripwire sa sarili niyang will, isang mekanismo na dinisenyo upang i-activate sa sandaling ilantad ang tunay na kulay ni Marisa. Ang mga pirma sa ibaba ng dokumento ay nagkumpirma ng legitimacy nito. Ang pirma ni Nena ay nauna, bahagyang nanginginig, ngunit hindi maikakaila na sa kaniya, isinulat sa mga huling buwan na iyon nang kumukupas na ang kaniyang lakas, ngunit nanatiling bakal ang kaniyang desisyon. Sa ibaba nito ay ang punt notary seal at pirma ni Attorney Vero Cruz. At sa ibaba ng mga iyon ay may 2 pirma ng saksi na nagpabilis sa hininga ko. Si Dr. Ray Santos, Mang Ramon. Si Mang Ramon ang pinakamatanda kong kaibigan, isang taong kilala ko mula pa noong mga araw namin sa Mapua. Medyo nagkahiwalay kami sa mga nakaraang taon, tulad ng madalas mangyari sa mga matatandang kaibigan. Ngunit tila umabot sa kaniya si Nena nang hindi ko alam. Nagtipon siya ng mga kaalyado mula sa bawat sulok ng buhay ko, mga taong pinagkatiwalaan niyang tatayo sa tabi ko kapag hindi na niya magawa. Isinantabi ko ang codicil at binuksan ang liham. Ang papel ay bahagyang may amoy ng lavender perfume na ginamit ni Nena sa loob ng 40 taon. Ipinikit ko ang mga mata ko at nilalanghap iyon, hinahayaan ang sarili ko ng isang sandali ng purong alaala bago basahin ang kaniyang huling mga salita sa akin. Aking pinakamamahal na Cardo, isinulat niya, kung binabasa mo ito, kung gayon ang pinakamasamang takot ko ay natupad. Idinasal ko na sana'y nagkamali ako tungkol kay Marisa, na ang mga hinala ko ay wala ng iba kundi ang paranoia ng isang babaeng namamatay. Ngunit alam ko kung ano ang nakita ko sa kaniyang mga mata, at alam ko ang pattern ng kaniyang pag-uugali. Naghihintay siya na mamatay ako para simulan niyang kunin ang lahat ng itinayo namin ng magkasama. Alam kita, mahal ko. Mas kilala kita kaysa sa pagkakakilala mo sa sarili mo. Hindi ka lalaban para sa sarili mo. Magbibigay ka ng dahilan para sa kaniyang kalupitan. Sasanayin mo ang kaniyang pang-aabuso ng tahimik dahil naniniwala ka na ang pagpapanatili ng kapayapaan ay mas mahalaga kaysa sa pagprotekta sa sarili mo. Ngunit nagkakamali ka. Nararapat kang protektahan. Nararapat ka sa dignidad, nararapat mong gugulin ang natitira mong mga taon ng may kapayapaan, napapalibutan ng mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Kaya, lumalaban ako para sa iyo kahit na hindi ako naroroon para makita ang labanan. Patawarin mo ang aking pag-aakala. Patawarin mo ako sa paggawa ng mga desisyon nang hindi ka kinokonsulta. Ngunit mas gusto kong magkamali tungkol kay Marisa at hayaang manatiling hindi nagamit ang codicil na ito kaysa iwan kang walang proteksiyon laban sa isang predator. Ang lahat ay nasa lugar na. May mga tagubilin si Attorney Vero. May mga tagubilin si Dr. Ray. Tatayo si Mang Ramon sa tabi mo kapag kailangan mo siya. Ang natitira na lang ay ang hanapin mo ang lakas ng loob na gamitin ang ibinigay ko sa iyo. Mas malakas ka kaysa sa inaakala mo, Cardo. Palagi kang malakas. Kailangan mo lang ng isang taong magpapaalala sa iyo. Mahal kita. Palagi kitang mamahalin. At babantayan kita sa kung paano hanggang sa magkita tayo ulit. Forever yours, Nena. Nanginginig ang liham sa aking mga kamay. Tuluyang lumabo ang paningin ko, habang ang luha na pinipigilan ko sa loob ng 3 taon ay sa wakas ay tumulo.
Dumaloy sila sa naluma kong mukha, bumabagsak sa aking damit, sa liham, sa kodisil, na kumakatawan sa huling gawa ng pag-ibig ng aking asawa. Alam niya palagi. At habang sinisira ng cancer, ang kaniyang katawan, habang papalapit ang kamatayan ng may kakilakilabot na katiyakan, ginugol niya ang natitira niyang lakas hindi sa pamamaalam, kundi sa mga depensa. Nagtayo siya ng isang buong sistema ng proteksiyon sa paligid ko, isang tanggulan na binuo mula sa mga legal na dokumento at pinagkakatiwalaang mga kaalyado, at isang pag-ibig na napakatindi na tumangging mamatay kahit noong siya ay pumanaw. Idiniin ko ang liham sa dibdib ko at umiyak ng lantaran, hindi na nag-aalala kung ano ang iisipin ni Attorney Vero. Hindi ito luha ng pighati, hindi lubos. Ito ay luha ng pasasalamat, ng paghanga, ng pag-ibig na lumampas sa hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Hindi ka akala, mahal ko, bulong ko sa walang laman na hangin, alam sa kung paano na naririnig niya ako. Mas kilala mo lang ako kaysa sa pagkakakilala ko sa sarili ko. Umalis si Attorney Vero, pagkatapos kong kumalma. Nangangako na babalik kinabukasan upang talakayin ang susunod na mga hakbang. Dinala niya ang codicil para sa pag-iingat, ngunit itinago ko ang liham ni Nena. Hindi ko kayang hayaang mawala iyon sa aking paningin. Noong gabing iyon, natulog ako na nakapatong iyon sa unan sa tabi ko na parang ang mga salita niya ay mapoprotektahan ako kahit sa mga panaginip. 3 araw ang lumipas ng may relatibong kapayapaan. Ginugol ko ang mga iyon sa tahimik na pagbabasa sa aking puntong notebook, pag-aayos ng ebidensiya na naipon ko, at paminsan-minsang pakikipag-usap kay Attorney Vero sa telepono. Alam ko na hindi magtatagal ang katahimikan. Hindi ang tipo ni Marisa na tatanggap ng katahimikan. Darating siya sa huli, at kailangan kong maging handa. Dumating siya sa ika-4 na araw. Narinig ko ang kaniyang kotse na pumasok sa tall driveway. Bago ko siya nakita, ang agresibong ugong ng kaniyang SUV ay nag-aanunsyo ng kaniyang presensiya na parang isang babala. Nakaupo ako sa living room na may tasa ng tsaa, sadyang nakaposisyon kung saan makikita ko ang harap ng pinto. Natutunan ko sa loob ng mga taon na mas mabuting harapin si Marisa ng direkta kaysa mahuli ng hindi handa. Bumukas ang pinto ng walang katok. Pumasok siya na parang pag-aari niya ang lugar, ang takong niya ay tumutunog sa hardwood floor, na kami ni Nena ang nag-install 30 taon na ang nakalipas. Sumunod si Maya sa likod ng kaniyang ina, maliit at tahimik, yakap ang kaniyang ipad, sa dibdib niya tulad ng lagi niyang ginagawa. Cardo, sabi ni Marisa, ang kaniyang boses ay may dalang pilit na tamis na nakilala ko bilang isang pauna sa mga hinihingi. Narinig ko na pinaalis mo ang sarili mo sa ospital. Dapat ay tumawag ka sa amin. Nag-alala si Migs. Ayos lang ako, sabi ko ng pantay. Pinayagan ako ng mga doktor na bumalik sa bahay. Ang bahay na ito? Tumingin siya sa paligid ng living room na may bahagyang pagkainip. Alam mo, masyado itong malaki para sa isang tao. Lahat ng mga hagdan na ito, lahat ng maintenance na ito. Nakakapagod siguro para sa isang tao sa edad mo. Wala akong sinabi. Natutunan ko na ang pagtugon sa kaniyang mga pang-uudyok ay nagbibigay lamang sa kaniya ng amunisyon. Gumalaw siya sa silid, sinusundan ang mga daliri niya sa kasangkapan, sinusuri ang mga litrato sa mantel. Dapat nating talakayin ang hinaharap, Cardo. Mga praktikal na arrangement. Mayroon akong ilang ideya na makikinabang sa lahat. Sigurado akong mayroon ka. May kumislap sa kaniyang mga mata sa tono ko, ngunit hindi niya iyon hinabol. Sa halip, nag-excuse siya para gumamit ng banyo, na wala sa pasilyo na may tiwala na lakad ng isang taong naniniwala na kontrolado niya ang bawat sitwasyon na pinapasukan niya. Sa sandaling nawala siya, gumalaw si Maya. Tinawid ng bata ang silid ng may nakakagulat na bilis, ang maliit niyang mga paa ay halos walang tunog sa sahig. Huminto siya sa harap ng silya ko, nanginginig ng kitang-kita, ang kaniyang mga mata ay malaki na may halo ng takot at determinasyon na tila masyadong mature para sa kaniyang 9 na taon. Lolo, bulong niya ng apurahan. May kailangan akong ipakita sa iyo bago bumalik si Mommy. Inabot niya ang iPad, sa akin ng may nanginginig na mga kamay. Ang screen ay nagliliwanag na, nagpapakita ng isang folder na puno ng video files, 12 ng mga iyon, marahil daan-daan. Bawat isa ay may label na petsa at isang maikling paglalarawan na nakasulat sa maingat na sulat kamay ng bata. Ano ito? Aking mahal. Tanong ko, bagaman alam ko na ang sagot. Videos, sabi ni Maya, bahagya na naririnig ang boses niya. Ni Mommy. Kapag masama siya sa'yo. Nagsimula akong mag-scroll sa folder, mas lalong tumitibok ang puso ko sa bawat pamagat na binabasa ko. Asterisk March 12th. Mommy yelling at Grandpa about money asterisk. Asterisk April 5th. Mommy calling Grandpa worthless asterisk. Asterisk May 18th. Mommy making Grandpa sign papers asterisk. Ang petsa ay umabot pabalik sa 6 na buwan, sumasaklaw sa isang panahon ng pang-aabuso na masusi kong dinokumento sa sarili kong notebook, ngunit hindi kailanman naisip na may iba pang nakasaksi.
Binuksan ko ang isa sa mga video ng sapalaran. Ang footage ay nanginginig, kinunan mula sa isang anggulo na nagpapahiwatig na nagtatago si Maya sa paligid ng isang sulok o sa likod ng kasangkapan, ngunit malinaw ang down audio. Ang boses ni Marisa ay pumuno sa silid, matalas at malupit, sinasaway ako sa pagiging mabagal, sa pagiging walang silbi, sa pagiging pasanin, sa lahat ng tao sa paligid ko. Pinanood ko ang sarili ko sa screen, nakaupo ng tahimik, sinasalo ang kaniyang pang-aabuso. Sa practiced patience ng isang lalaki na natutunan na ang paglaban ay nagpapalala lamang ng mga bagay. Mayroon pang iba, bulong ni Maya. Umabot siya at nag-scroll sa isang video malapit sa dulo ng folder. Ang label ay nakasulat Hospital Mommy and the Tube. Pindot ko ang play. Ang footage ay nagpapakita ng isang pintuan ng ospital na kinunan mula sa pasilyo sa labas. Sa pamamagitan ng puwang, nakikita ko ang sarili ko na nakahiga sa kama, nakatayo si Marisa sa ibabaw ko. Kinunan ng down audio ang bawat salita ng kaniyang akusasyon, bawat silabel ng kaniyang paghamak. At pagkatapos, nang may kakilakilabot na kalinawan, inabot niya at hinila ang oxygen tube mula sa mukha ko. Itinigil ko ang video. Nanginginig ang mga kamay ko. Bakit? Nagawa kong itanong. Maya, bakit mo ginawa ito? Tumulo ang luha sa maliit niyang pisngi. Bago pumunta si Lola, sa langit, may sinabi siya sa akin. Sabi niya, kung may saktan si Lolo, sabihin mo sa kaniya, siguraduhin mong alam niya. Hindi ko naintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero pagkatapos ay nagsimulang maging napakasama ni Mommy, sa iyo, at hindi ko alam kung paano sasabihin sa iyo, kaya nagsinok siya sa kaniyang pag-iyak. Nirecord ko lang ang lahat para maniwala ka sa akin. Ang bigat ng ginawa niya ay bumagsak sa akin, na parang alon. Ang batang ito, ang inosenteng name na taong gulang na batang babae na ito, ay nagdadala ng pasanin ng pagsaksi sa kalupitan ng kaniyang ina sa loob ng 6 na buwan. Pinanood niya at nirecord at nanatiling tahimik. Ang lahat ay dahil ang kaniyang lola na namamatay ay nagtanim ng buto ng proteksiyon na namulaklak sa mga paraan na walang sinuman sa amin ang nakahula. Hinila ko si Maya sa aking mga bra at niyakap siya ng mahigpit, nararamdaman ang kaniyang maliit na katawan na nanginginig sa paglabas ng mga emosyon na pinipigilan niya sa loob ng napakatagal na panahon. Ang sarili kong luha ay malayang tumulo, bumabagsak sa kaniyang buhok, habang dahan-dahan ko siyang inaalog. Ang proteksiyon ni Nena ay umabot pa kaysa sa naisip ko. Hindi lamang siya naghanda ng mga kaalyado at legal na dokumento, naghanda siya ng aming apo na maging saksi. Ginawa mo iyan ng perpekto, aking mahal, bulong ko sa kaniyang buhok. Ipagmamalaki ka ni Lola. Itinago ko ang iPad ni Maya sa study ko, nakakulong sa isang talas drawer, na ang susi ay hindi kailanman umalis sa bulsa ko. Ang bata ay nagdala ng kaniyang pasanin ng mag-isa sa loob ng masyadong mahaba. Ngayon ay turno ko na para protektahan ang kaniyang nakalap. Kinopya ko ang bawat minusan, video, sa isang ligtas na flash drive na kinuha ni Attorney Vero Cruz kinabukasan ng umaga, lalong lumalala ang kaniyang ekspresyon sa bawat minusan na sinusuri niya. Nagbabago ang lahat, sabi niya bago umalis. Mayroon na tayong sapat ngayon para sumulong. Sisimulan ko na ang paghahanda ng dokumentasyon, 1 linggo ang lumipas. Nag-install ako ng mga security camera sa buong bahay ko. Maliit na kagamitan na nakaposisyon ng discreetly sa mga sulok at pintuan. Inirekomenda ni Attorney Vero ang pag-iingat na ito at isang technician na pinagkakatiwalaan niya ang tumapos ng trabaho sa loob ng isang hapon. Ang mga kamera ay nagpadala sa isang ligtas na server na maaaring i-access ni Attorney Vero ng remotely. Bawat silid ay sakop, bawat anggulo ay nakunan. Kung babalik si Marisa, walang magiging kalabuan tungkol sa kung ano ang nangyari. Hindi ko na kailangang maghintay ng matagal. Ang atake ay dumating noong Martes ng hapon. Nagbabasa ako sa living room nang marinig ko ang mga gulong na umuugong sa driveway, sinundan ng marahas na pagsara ng pinto ng kotse. Ang mga yapak ay tumama sa hagdanan ng porch. Bumukas ang harap ng pinto ng may ganoong lakas, kaya tumama ito sa dingding sa likod nito, nag-iwan ng dent sa plaster. Nakatayo si Marisa sa pintuan, ang kaniyang mukha ay baluktot sa galit. Humihinga siya ng malakas, ang kaniyang dibdib ay humihinga, ang kaniyang mga mata ay ligaw na may galit na hindi ko kailanman nakita ng ganoon kalantad. Akala mo matalino ka? Bulalas niya, pumasok sa silid. Akala mo hindi ko alam ang ginagawa mo. Nanatili akong nakaupo, pinapanatili ang boses ko ng maingat na neutral. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Marisa. Huwag kang magsinungaling sa akin. Umatras siya patungo sa silya ko, bawat hakbang ay sadyang at nagbabanta. Sinabi sa akin ni Migs na nakita niyang nakikipag-usap ka sa isang abogado, Attorney Vero Cruz. Ano ang pinaplano mo sa kaniya, matanda? Anong mga kasinungalingan ang ikinakalat mo tungkol sa akin, Migs? Hindi sinasadyang ibinunyag ng anak ko ang komunikasyon ko kay Attorney Vero. Nakaramdam ako ng sakit ng pagkabigo, ngunit hindi pagkagulat.
Hindi kailanman nagawang itago ni Migs ang anuman kay Marisa. Masyado siyang mahusay na sinanay. May karapatan akong kumonsulta sa isang abogado, kalmado kong sabi. Hindi iyang krimen. Karapatan? Tumawa siya ng malakas at pangit. Wala kang karapatan sa pamilyang ito. Ikaw ay isang pasanin, isang walang silbi, senil, na pasanin na kailangang dalhin ng lahat. At ngayon ay nagpupunta ka sa likod namin, nakikipag-usap sa mga abogado, sinusubukan mong ibaling ang mga tao laban sa akin. Nakatayo siya ng direkta sa ibabaw ko ngayon, sapat na malapit para makita ko ang mga ugat na pumipintig sa kaniyang temple. Ang kaniyang mga kamay ay nakakuyom sa mga kamao sa kaniyang tabi. Ano ang pinaplano mo? Hiningi niya. Sabihin mo sa akin ngayon na, o sumpa ko sa Diyos, wala akong utang na paliwanag sa iyo. Ang mga salita ay halos wala pa sa bibig ko bago sumugod ang kaniyang kamay. Hinawakan niya ang balikat ko at itinulak ng malakas. Ang lakas nito ay nagpatumba sa akin mula sa silya ko. Tumama ako sa sahig ng hindi maganda, tumama ang balakang ko sa hardwood, nang may pagsabog ng sakit na kumalat sa buong katawan ko. Ang telepono ko ay kumalat mula sa bulsa ko at dumula sa sahig. Hinawakan iyon ni Marisa bago ako makapag-react. Ano ang narito? Sabi niya, nag-scroll sa screen. Mga mensahe, ebidensiya. Ano ang pinadadala mo sa abogadong iyon? Ibalik mo iyan, sabi ko, nagpupumiglas na itulak ang sarili ko pataas. Binaliwala niya ako nang wala siyang nakita na nakakapinsala sa nakikitang pad screen. Ang kaniyang frustration, ay umapaw. Itinaas niya ang telepono sa ibabaw ng kaniyang ulo, at inihagis iyon sa dingding ng buong lakas. Ang kagamitan ay nabasag sa impact, ang mga piraso ng salamin at metal ay kumalat sa sahig na parang shrapnel. Ayan, sabi niya, nanginginig ang boses niya sa adrenaline. Ngayon, subukan mong tawagan ang mahal mong abogado. Bumukas ulit ang harap ng pinto. Sumugod si Mig sa loob, maputla ang mukha niya sa takot. Marahil ay sinundan niya si Marisa mula sa kanilang tahanan, dumating ng ilang sandali lang ang huli para pigilan ang nangyari na. Marisa, tigilan mo. Hinawakan niya ang braso niya at hinila siya pabalik mula sa kung saan ako nakahiga sa sahig. Anong ginagawa mo? Nawawala ka na ba sa sarili mo? Nagpupumiglas siya laban sa hawak niya, masama pa rin ang tingin sa akin, nang may hindi nakakubli na poot. Mahigpit siyang hinawakan ni Migs, ngunit ang kaniyang mga mata ay nakapako sa akin. Sa kanila, nakita ko ang isang bagay na hindi ko nakita sa loob ng mga taon. Pighati, hiya, isang tahimik na pagmamakaawa para sa pagpapatawad na hindi niya magawang bigkasin ng malakas. Alam ng anak ko. Alam niya palagi kung ano ang asawa niya, at ang bigat ng kaniyang pagkakampihan ay sa wakas ay nagiging masyadong mabigat na dalhin. Bitawan mo ako. Sabi ni Marisa, bumitaw mula sa hawak ni Migs. Inayos niya ang mga damit niya, at hinimas ang buhok niya, sinusubukan na muling buuin ang kaniyang composure. Hindi pa tapos ito, Cardo. Akala mo kaya mo akong labanan? Ikaw ay matanda na at nag-iisa, at walang maniniwala sa bawat salita na sasabihin mo. Tumalikod siya at sumugod patungo sa pinto. Bago lang siya tumawid sa threshold, tumingin siya pabalik ng isang huling beses. Ilalagay kita sa isang unnursing home, sigaw niya. Ipapadeklara kitang walang kakayahan. Wala kang magiging anuman. Wala. Nawala siya bago ako makatugon, ang kaniyang mga yapak ay lumabo sa hagdanan ng porch. Nanatili ako sa sahig sa loob ng matagal na sandali, humihinga ng malalim. Pagkatapos, dahan-dahan, naging aware, ako sa isa pang presensiya. Nakatayo si Maya sa labas lang ng pintuan ng living room. Nakataas ang ipad, niya sa dalawang kamay, ang screen ay nakaharap patungo sa kung saan nangyari ang paghaharap. Ang maliit niyang mukha ay nabasa ng luha, ngunit ang kaniyang mga kamay ay matatag. Nirecord niya ang lahat ulit. Hinila ko ang sarili ko pataas, binaliwala ang sakit sa balakang ko. Dinampian ko ang labi ko, at ang mga daliri ko ay nagkulay pula. Mas malakas ang tulak ni Marisa kaysa sa naisip ko, ngunit ang mga kamay ko ay matatag. Ang boses ko ay kalmado. Hindi, Marisa, tahimik kong sabi, bagaman wala na siya. Ikaw ang walang magiging anuman. Ang pasa sa balakang ko ay tumagal ng 2 linggo bago kumupas mula sa purple hanggang yellow. Ang sugat sa labi ko ay mabilis na gumaling, nag-iiwan lamang ng isang mahinang linya na sa huli ay mawawala ng lubusan. Ngunit ang ebidensiya ng ginawa ni Marisa ay mananatili ng mas matagal kaysa sa anumang pisikal na marka. Napanatili iyon sa high definition, sa mga security camera, sa iPad ni Maya, at ngayon sa formal na reklamo na, ni file, ni attorney Vero Cruz sa Adult Protective Services ng Pilipinas. Umupo ako sa opisina ni attorney Vero nang isumite niya ang dokumentasyon, pinanood siyang nag-aayos ng ebidensiya sa maayos na mga folder na magiging pundasyon ng isang opisyal na investigasyon. Ang koleksiyon ay malaki. Ang video ni Dr. Ray mula sa ospital na kumukuha ng sandali na hinila ni Marisa ang breathing tube ko.
Ang pagre-record ni Maya na sumasaklaw sa 6 na buwan ng verbal abuse at pananakot. Security camera footage na nagpapakita kay Marisa na itinulak ako sa sahig at sinira ang telepono ko. Medical report mula sa ospital ng Makati na nagdodokumento ng pinta, respiratory distress ko at kasunod na mga pinsala. Ito ay isa sa pinakakumpletong kaso na naipon ko, sabi ni Attorney Vero, sinelyuhan ang huling envelope. Wala nang pagpipilian ang APS, kundi imbestigahan ng lubusan. Ang opisina ng Balang, Adult Protective Services, ay tumanggap ng aming reklamo 3 araw pagkatapos. Sa loob ng 1 linggo, isang investigador na nagngangalang Patricia ang kumontak sa akin upang mag-schedule ng isang interview. Siya ay isang seryosong babae sa kaniyang 40s na may maingat na kilos ng isang taong sanay sa pag-navigate sa volatile family situation. Sinagot ko ang kaniyang mga tanong ng tapat at lubusan, walang itinago. Naglaan ako ng 2 taon sa pagdodokumento ng pag-uugali ni Marisa para sa sandaling ito. Pinaalam kay Marisa ang investigasyon pagkatapos nito. Nalaman ko ito hindi mula sa opisyal na channel, kundi mula kay Migs, na tumawag sa akin isang gabi na may kaba sa kaniyang boses. "Dad, anong ginawa mo?" Tanong niya. Nakakuha si Marisa ng liham mula sa isang government agency. Galit na galit siya. Sabi niya sinusubukan mo siyang wasakin. Sinusubukan kong protektahan ang sarili ko, kalmado kong sinagot. May pagkakaiba. Tahimik si Migs sa loob ng matagal na sandali. Nang magsalita siya ulit, ang boses niya ay mas maliit, mas hindi sigurado. Umarkila siya ng abogado. Sabi niya papatunayan niyang mentally unstable ka. Na ang lahat ng inaangkin mo ay ang delusion ng isang senil na matanda. Hayaan mo siyang sumubok. Tinapos ko ang tawag ng walang karagdagang diskusyon. Maaaring umarkila si Marisa ng lahat ng abogado na gusto niya. Ang ebidensiya ay nagsalita para sa sarili nito. 2 linggo sa investigasyon, tumawag sa akin si Attorney Vero na may balita na nagpabago sa buong landscape ng aming kaso. Gumagawa ako ng karagdagang pagsasaliksik, sabi niya, ang boses niya ay may talas ng kontroladong excitement. Ang private investigator na inarkila ni Nena ay nakahanap ng mga record ng nakaraang kasal ni Marisa sa probinsiya, ngunit gusto kong maghukay ng mas malalim. Humiling ako ng Times Access Times sa Times National Database of Elder Abuse Reports ***. Hinawakan ko ang telepono ng mas mahigpit at si Marisa ay inireport sa Adult Protective Services, 2 taon na ang nakalipas. Ang reklamo ay ni-file ng isang kapitbahay na nakasaksi sa kaniya na sumisigaw sa matandang ina ni Dennis. Inilarawan ng kapitbahay ang pag-uugali na halos magkapareho sa naranasan mo. Verbal degradation, financial control, isolation from friends and family. Sumikip ang dibdib ko. Alam ko ang tungkol sa nakaraang kasal at ang pangit na pagtatapos nito, ngunit ang makita ang pattern na kinumpirma sa opisyal na record ay ginawa itong nakakatakot na totoo. Hindi lamang si Marisa ay isang mahirap na tao na tinarget ako ng partikular. Siya ay isang pa-predator na nagawa na ito dati na na-refine ang kaniyang mga teknik sa loob ng mga taon na nakaligtas sa mga kahihinatnan dahil lamang sa masyadong natakot ang kaniyang nakaraang biktima na ituloy ang hustisya. Ano ang nangyari sa kaso? Tanong ko. Binawi ng pamilya ng biktima ang kanilang reklamo. Ayon sa mga note, binanggit nila ang takot sa pagganti. Kung wala ang kanilang pakikipagtulungan, ang kaso ay isinara, huminto si Attorney Vero. Ngunit ang mga record ay hindi kailanman inalis. Umiiral pa rin sila sa sistema, at nakakuha ako ng mga kopya. Nagtatag ito ng isang nakadokumentong pattern ng pag-uugali na magiging lubhang mahirap para kay Marisa na ipaliwanag. Huminga ako ng dahan-dahan, sinasalamin ang mga implikasyon. Nagawa na ito ni Marisa dati. Inabuso niya ang isa pang matanda, nakaligtas ng walang kahihinatnan, at pagkatapos ay lumipat upang makahanap ng bagong mga biktima. Ang anak ko, ang pamilya ko, ako. May iba pa, patuloy ni Attorney Vero. Sa panahon ng pagrerepaso ko sa mga financial document na konektado sa kaso, napansin ko ang isang anomaly. Si Marisa ay gumagawa ng buwanang paglilipat sa isang individual na hindi ko nakikilala ang pangalan. Nagsimula ang mga bayad humigit kumulang 6 na buwan, matapos ang kaniyang diborsyo kay Dennis, at nagpatuloy ng walang patid mula noon. Sino ang binabayaran niya? Hindi ko pa alam. Ang account ay nakarehistro sa isang lalaking nagngangalang Dennis, ngunit masyadong pare-pareho ang halaga para maging sapalaran. Mukha itong isang uri ng regular na pagbabayad, halos parang huminto siya, nag-iisip, halos parang hush money o blackmail. Ang pagbubunyag ay nagbukas ng mga bagong tanong na umikot sa mga direksyon na hindi ko inaasahan. Nagbabayad si Marisa sa kaniyang ex-husband sa loob ng mga taon. Bakit? Ano ang alam ni Dennis na nagkakahalaga ng ganoong patuloy na pamumuhunan? At ano ang mangyayari kung huminto ang mga bayad na iyon? May tumutulong sa kaniya, dahan-dahang sabi ni Attorney Vero, pinag-aaralan ang record na kumalat sa desk niya.
Naririnig ko ang kaluskos ng mga papel sa telepono, ang mahinang katok ng kaniyang panulat sa kahoy na ibabaw. O marahil ay may kumokontrol sa kaniya. Sa alinmang paraan, kailangan nating malaman kung sino. Ang pagtuklas ni Attorney Vero tungkol sa misteryosong pagbabayad ay nanatili sa isip ko sa loob ng mga araw. Ngunit bago namin ituloy ang thread, na iyon ng mas malayo, pinalala niya sa akin ang isang bagay na ipinagpapaliban ko mula nang magsimula ang investigasyon. Ang safety deposit box ni Nena sa First National Bank ay nanatiling hindi nabuksan, binanggit ito ni Attorney Vero. Ilang linggo na ang nakalipas, nang una niyang ipaliwanag ang saklaw ng paghahanda ng aking asawa, ngunit ang emosyonal na bigat ng pag-access dito ay nagpapatigil sa akin. Maaaring may karagdagang mga materyales sa loob, marahang sabi ni Attorney Vero sa huli naming pagpupulong. Masusi si Nena. Kung may iniwan siya sa box, na iyon, may dahilan iyon. Nagmaneho ako sa bangko, isang kulay abo na Huwebes ng umaga, ang langit ay mabigat sa mga ulap na nagbabanta ng ulan, ngunit hindi bumagsak. Agad na kinilala ng branch manager ang pangalan ko at inescort ako ng personal sa vault, isang kagandahang loob na pinalawig sa mga long-time customer. Kami ni Nena ay nagbangko rito sa loob ng mahigit 30 taon. Nagpadala ng mga bulaklak ang staff sa kaniyang libing. Ang box ay mas maliit kaysa sa inaasahan ko, marahil 6 inches ang lapad at 12 inches ang haba. Dinala ko iyon sa isang pribadong viewing room at umupo ng mag-isa sa polished table, nakatingin sa metal na lalagyan na parang naglalaman iyon ng isang bagay na delikado. Sa isang paraan, siguro nga, naglalaman iyon ng nakaraan at ang nakaraan ay may kapangyarihan na maaaring makasugat ng kasing dali ng paggaling. Sa loob ng box, nakahanap ako ng 3 bagay. Isang folder ng financial document na lumilitaw na mga kopya ng record na mayroon na ako, isang nakaselyong envelope na naka-address kay Attorney Vero Cruz na isinantabi ko upang ihatid mamaya at isang USB drive na maliit at silver na may petsa na nakasulat sa ibabaw nito sa sulat kamay ni Nena. Ang petsa ay true linggo bago siya namatay. Bumalik ako sa bahay at umupo sa pong study ko sa loob ng halos 1 oras bago ako nagkaroon ng lakas ng loob na drive sa laptop ko. Ang folder na lumabas ay naglalaman ng isang solong video file. I-click ko iyon upang buksan ng may nanginginig na mga daliri. Ang mukha ni Nena ay pumuno sa screen. Nakaupo siya sa kaniyang higaan ng ospital, nakasandal sa mga unan na tila lumalamon sa kaniyang nabawasang frame. Ang cancer ay nagnakaw na ng napakarami mula sa kaniya noon. Ang kaniyang mga pisngi ay butas, ang kaniyang balat ay maputla at manipis na parang papel, ang kaniyang magandang silver hair ay nabawasan sa mga hibla sa ilalim ng isang malambot na cap. Ngunit ang kaniyang mga mata ay nanatiling eksakto tulad ng naaalala ko, matalas, determinadong, buhay na may talino na hindi kayang bawasan ng sakit. Cardo, sabi niya, at kahit sa speaker, ang boses niya ay bumalot sa akin na parang yakap. Kung pinapanood mo ito, nangangahulugan ito na nangyari ang kinakatakutan ko. Nangangahulugan ito na ipinakita na ni Marisa ang kaniyang tunay na kulay at napilitan kang ipagtanggol ang sarili mo laban sa kaniya. Huminto siya at pinanood ko siyang nagtipon ng lakas para sa kung ano ang susunod. Kahit ang pagre-record ng mensaheng ito ay nagdulot sa kaniya ng enerhiya na hindi niya kayang ilaan. Gusto kong maintindihan mo kung bakit ko ginawa ang ginawa ko. Kung bakit ginugol ko ang aking huling mga buwan sa paghahanda sa halip na simpleng magpaalam. Tumingin siya ng direkta sa kamera, direkta sa akin sa kabila ng 3 taon at kamatayan mismo. Nakita ko kung paano tiningnan ni Marisa ang aming tahanan, ang aming ipon, ang aming buhay ng magkasama. Tiningnan niya ang lahat ng itinayo namin, tulad ng pagtingin ng isang predator sa biktima. Nagkakalkula, matiyaga, naghihintay para sa sandali ng kahinaan kung saan siya makakasugod. Ang luha ay dumadaloy sa aking pisngi, ngunit hindi ako makatingin palayo. Utang ko sa kaniya ito. Utang ko sa kaniya ang aking lubos na atensiyon. Alam kong hindi mo makikita iyon, patuloy ni Nena. Gusto mo laging maniwala sa pinakamahusay sa mga tao, Cardo. Iyan ang isa sa mga bagay na pinakaminamahal ko sa iyo, at isa sa mga bagay na pinakanatatakot sa akin tungkol sa pag-iwan sa iyo. Magbibigay ka ng dahilan para sa kaniyang kalupitan. Sasanayin mo ang kaniyang pang-aabuso ng tahimik, kinukumbinsi ang sarili mo na ang pagpapanatili ng kapayapaan ay mas mahalaga kaysa sa pagprotekta sa sarili mo. Umiling siya ng dahan-dahan, at kahit ang maliit na kilos na iyon ay tila nagpapagod sa kaniya, ngunit hindi kita maiiwan na walang proteksyon. Hindi ako makakaalis ng mapayapa sa kung ano ang susunod. Alam na ang babaeng iyon ay wawasakin ka sa sandaling wala na ako. Kaya naghanda ako. Ang Codicil, ang investigador, si Dr. Ray, Attorney Vero, ang lahat ng kailangan mo para lumaban ay nasa lugar na. Ang kailangan mo na lang ngayon ay lakas ng loob na gamitin iyon. Ang kaniyang ekspresyon ay lumambot at nakita kong kumikinang ang luha sa kaniyang mga mata na tumugma sa akin.
Huwag mong patawarin ang kalupitan, Cardo. Alam kong iniisip mo na ang pagpapatawad ay laging ang mas mataas na landas, ngunit nagkakamali ka. Ang pagpapatawad sa isang taong patuloy na nananakit sa iyo ay hindi kabaitan. Ito ay pagsuko. Nagbibigay ka ng pahintulot sa kanila na wasakin ka. At hindi ko hahayaan iyan. Hindi kahit mula sa libingan. Yumuko pa siya sa kamera, at sa isang sandali parang nakikita niya ako na parang ang hadlang ng oras at kamatayan ay natunaw. Mahal kita. Minahal kita mula pa noong araw na nagkita tayo. At mamahalin kita ng matagal matapos maging alabok ang katawan na ito. Ngunit kailangan mong mabuhay ngayon. Hindi para sa akin. Para sa sarili mo. Nararapat ka sa kapayapaan. Nararapat ka sa dignidad. Nararapat mong gugulin ang natitirang mga taon mo na napapalibutan ng mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Ngumiti siya, pagkatapos ay isang ngiti na puno ng pag-ibig at kalungkutan na nagbasag ng isang bagay sa loob ko. Paalam, aking mahal. Lumaban ng mahusay at alam na binabantayan kita sa kung paano, palagi. Nagtapos ang video. Nagdilim ang screen. Umupo ako ng mag-isa sa katahimikan ng one study ko, at umiyak. Umiyak ako para sa asawa na nawala sa akin, para sa pag-ibig na lumampas sa kamatayan, para sa mga paghahanda na ginawa niya habang ang sarili niyang buhay ay nawawala. Umiyak ako hanggang sa wala nang natitirang luha hanggang sa ang pighati ay nagbago sa isang bagay na mas matigas at mas determinado. Pagkatapos ay pinunasan ko ang mga mata ko at tumayo. Hindi kita bibiguin, mahal ko. Ang tawag ay dumating to araw matapos kong panoorin ang video. Ni Nena. Nakaupo ako sa hand study ko, sinusuri ang mga dokumento na inipon ni attorney. Vero nang tumunog ang telepono ko na may hindi pamilyar na numero. Handa ko na sanang hayaan iyon na pumunta sa voicemail, ipinapalagay na isa itong telemarketer o scam call. Isang bagay ang nagpasagot sa akin. Dad. Ang boses ni Migs ay halos isang bulong, strained, at apurahan. Kailangan kitang makita ng mag-isa. Pakiusap. Hindi ko kinausap ang anak ko, mula noong kaniyang kaba, na tawag na nagbabala sa akin tungkol sa abogado ni Marisa. Ang katahimikan sa pagitan namin ay umabot sa mga linggo, puno ng lahat ng hindi namin alam kung paano sasabihin. Ngunit may isang bagay sa boses niya ngayon, na hindi ko narinig sa loob ng mga taon. Desperasyon, oo, ngunit mayroon ding isang bagay na parang pag-asa. Kailan, tanong ko. Ngayong hapon. May isang parke malapit sa bahay mo, ang may lumang bandstand, kung saan kami nagpapakain ng mga pato ni Mom. Huminto siya at narinig kong lumunok siya ng malakas. Pwede mo ba akong salubungin doon sa 3:00? Huwag mong sabihin sa sinuman. Huwag mong sabihin, lalo na sa abogado mo. Huwag muna. Pumayag ako, bagaman bawat instinct ay nagsabi sa akin na ito ay maaaring isa pang manipulasyon ni Marisa. Marahil ay pinadala niya si Migs upang magtipon ng impormasyon, upang makahanap ng mga kahinaan sa kaso ko na maaaring gamitin ng sarili niyang abogado. Ngunit ang panginginig sa boses ng anak ko ay tila totoo. At sa kabila ng lahat, siya pa rin ang anak ko. Kailangan kong bigyan siya ng pagkakataon na magpaliwanag. Halos walang laman ang parke nang dumating ako, ang lamig ng taglagas ay nagpapatigil sa karamihan ng mga bisita. Nakita ko si Migs na nakaupo sa isang bench, malapit sa lumang bandstand, nakayuko na nakapatong ang mga siko niya sa mga tuhod niya at ang kaniyang ulo ay nasa kaniyang mga kamay. Tumingin siya nang marinig niya ang mga yapak ko sa daan ng gravel, at ang nakita ko ay nagpakabog sa puso ko sa pag-aalala. Mukha siyang taong hindi natulog sa loob ng mga linggo. Ang maitim na bilog ay nakasombra sa kaniyang mga mata. Ang kaniyang balat ay may grayish pallor na nagsasalita ng stress at pagod. Pumayat siya mula noong huli ko siyang makita. Ang kaniyang mga damit ay nakasabit ng maluwag sa isang frame na laging payat, ngunit ngayon ay tila halos marupok. Dad. Tumayo siya nang lumapit ako, pagkatapos ay tila hindi sigurado kung yayakapin ba niya ako o panatilihin ang distansiya. Nagpasya siyang umabante ng awkward na walang patutunguhan. Salamat sa pagdating. Umupo ako sa bench. At naghintay. Ano man ang kailangan niyang sabihin, sasabihin niya iyon sa sarili niyang oras. Umupo si Mig sa tabi ko, nakatingin sa lupa. Nanginginig ng kitang-kita ang kanyang mga kamay, at pinagsama niya ang mga iyon na parang sinusubukang hawakan ang sarili niya ng buo. Alam ko ang ginagawa ni Marisa sa iyo, sabi niya sa wakas. Ang mga salita ay lumabas, scraped raw, ng mga emosyon na hindi na niya kayang pigilan. Alam ko mula sa simula. Nalulungkot ang puso ko. Ang ilang bahagi ko ay palaging naghinala nito, palaging nagtataka kung paano makakatayo ang anak ko habang sinasaktan ng kaniyang asawa ang kaniyang ama. Ngunit ang marinig siyang kumpirmahin iyon, ng malakas ay ibang uri ng sakit. Mas matalas at mas personal, kaysa sa anumang idinulot ni Marisa. Bakit? Iyon lang ang nagawa kong tanong. Nagulo ang mukha ni Migs. Binantaan niya ako, Dad. Sabi niya kung susubukan ko siyang pigilan o kampihan ka, aangkinin niyang nang-aabuso ako.
Sabi niya, may ebidensya siya, mga litrato, at dokumento na magpapatunay na sinasaktan ko siya at si Maya. Sabi niya kukunin niya ang anak ko at sisiguraduhin niyang hindi ko na siya makikita ulit. Kinuha niya ang isang folder mula sa loob ng kaniyang jacket at inilagay iyon sa bench sa pagitan namin. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig ng masyadong masama kaya halos mahulog niya iyon ng 2 beses. Peke ang ebidensya. Ang lahat ng iyon. Nag-stage siya ng mga litrato ng mga pasa na ibinigay niya sa sarili niya. Sumulat siya ng mga diary entry na naglalarawan ng pang-aabuso na hindi kailanman nangyari. Nagtatayo siya ng kaso laban sa akin sa loob ng mga taon, pinananatili iyon ng handa bilang insurance kung sakaling lalabas ako sa linya. Binuksan ko ang folder. Sa loob ay may mga dokumento na agad kong nakilala. Ang mga papel ng insurance na sinubukan ni Marisa na ipapirma sa akin, ang property transfer authorization, ang mga financial form. Ngunit may mga papel din na hindi ko kailanman nakita bago, mga dokumento na may pirma ko at sulat kamay na malapit sa akin ngunit hindi lubos na tama. Pagpapalsipika. Nag-forge si Marisa ng pirma ko sa mga dokumento na hindi ko kailanman sinang-ayunan na pirmahan. Nag-iwan ako ng mga kopya ng lahat, sabi ni Migs, bumabali ang boses niya. Bawat dokumento na dinala niya sa iyo, bawat papel na pinapirmahan niya sa iyo o sinubukang ipapirma, nag-duplicate ako ng lihim. Alam ko na sa huli ay magkakaroon ng pananagutan, at gusto ko ng patunay ng ginawa niya. Humarap siya sa akin, dumadaloy ang luha sa kaniyang pisngi. Ako ay isang duwag, Dad. Pinili ko ang katahimikan dahil natakot akong mawala si Maya. Ngunit sa pagprotekta sa anak ko, iniwan ko ang aking ama. Hinayaan kitang magdusa ng mag-isa kung kailan dapat ay tumayo ako sa tabi mo. Ang boses niya ay tuluyang nabasag. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Ang galit na inaasahan kong maramdaman ay hindi dumating. Tinitingnan ng anak ko sa wreckage na ginawa ni Marisa sa kaniya, nakaramdam ako lamang ng isang malalim at pagod na kalungkutan. Minanipula niya kaming dalawa, inihiwalay ang bawat isa sa amin, sa mga pagbabanta na akma sa aming pinakamalalim na takot. Si Migs ay kasing bilanggo niya tulad ng pagiging biktima ko. Inilagay ko ang kamay ko sa balikat niya. Napaatras siya sa pagdampi na parang umaasa ng suntok sa halis na ginhawa. Mali ka na manatiling tahimik kong sabi. Ang pagpiling iyon ay nagdulot ng mas maraming pinsala kaysa sa lubos mong mauunawaan. Ngunit narito ka ngayon. Sinasabi mo sa akin ang totoo. Iyan ang unang hakbang pabalik sa pagiging lalaki na pinaniniwalaan ng iyong ina na maaari kang maging. Tumingin si Mig sa akin, ang kaniyang mga mata ay pula at namamaga, ang kaniyang mukha ay maskara ng desperadong pag-asa. Magte-testify ako laban sa kaniya, Dad. Sasabihin ko sa mga investigador ang lahat. Ibibigay ko sa kanila ang lahat ng dokumento, lahat ng ebidensya ng ginawa niya. Hinawakan niya ang braso ko nang may biglaang tindi. Kahit na mawala sa akin ang lahat, kahit na kunin niya si Maya, hindi na ako makakabuhay ng ganito. Ang mga araw na sumunod sa pagtatapat ni Migs ay gumalaw sa sadyang bilis ng isang nagtitipong bagyo. Nagtrabaho si Attorney Vero sa buong oras upang isama ang kaniyang ebidensya sa aming kaso habang naglaan ako ng mahabang oras sa paghahanda sa sarili ko para sa kung ano ang darating. Ang formal na pagbasa ng huling habilin, ni Nena ay naka-schedule na sa loob ng mga linggo, paulit-ulit na naantala ng mga legal na pagmamaniobra mula sa abogado ni Marisa. Ngunit ngayon ay naalis na ang lahat ng balakid, ang lahat ng pagpapaliban ay naubos na. Ang sandali ng pagtutuos ay sa wakas ay dumating na. Ang opisina ni Attorney Vero ay nasa tuktok na palapag ng isang naibalik na gusali sa Bilan, Downtown Manila. Ang conference room, kung saan kami nagtipon ay elegante at imposing, na may madilim na wood paneling at matataas na bintana na nakatingin sa mga kalye ng lungsod sa ibaba. Isang mahabang mahogany table, ang nananaig sa gitna ng espasyo, na papalibutan ng mga leather chair, na tila dinisenyo upang gawin ang kanilang mga nakaupo na makaramdam ng sabay na mahalaga at maliit. Dumating ako ng maaga kasama si Migs, na halos hindi nagsalita sa panahon ng biyahe. Ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kaniyang kandungan, ang kaniyang panga ay nakatakda sa grim determination, ng isang lalaki na naglalakad patungo sa sarili niyang bitayan. Pinili niya ang kaniyang panig, at wala nang balikan, nakaupo na si Dr. Ray Santos nang pumasok kami, ang kaniyang silver hair, ay maayos na nasuklay, at ang kaniyang ekspresyon ay profesional na neutral. Sa tabi niya ay nakaupo si Mang Ramon, ang pinakamatanda kong kaibigan, isang taong kilala ko bago pa man ipanganak si Migs. Nakita ni Mang Ramon ang mga mata ko at nagbigay ng isang maliit na tango ng pagkakaisa. Siya ay isa sa mga saksi na pumirma sa kodisil ni Nena, inarkila sa kaniyang huling mga linggo ng hindi ko alam. Isa pang piraso ng kaniyang masalimuot na plano ang bumabagsak sa lugar. Tumayo si Attorney Vero sa ulo ng mesa, nag-aayos ng mga dokumento, sa methodical precision, na nagpapakilala sa lahat ng ginagawa niya. Isang malaking screen,
ang nakamount sa dingding sa likod niya, kasalukuyang madilim, ngunit konektado sa isang laptop na nakabukas sa mesa. Bumukas ang pinto at pumasok si Marisa sa silid. Nakasuot siya na parang para sa isang pagdiriwang, nakasuot ng tailored designer suit sa malalim na burgundy at alahas na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng conference room. Ang kaniyang buhok ay perpektong nakaistilo, ang kaniyang makeup ay walang kamalian, ang kaniyang posture ay nagpapalabas ng kumpiyansa. Tiningnan niya ako na may maliit na matagumpay ng ngiti, pagkatapos ay umupo siya sa tapat na dulo ng mesa nang walang pagkilala sa sinumang iba pa sa silid. Naniniwala siyang nanalo siya. Ang katiyakan ay nakasulat sa bawat linya ng kaniyang mukha. Ngayon na naroroon ang lahat, sinimulan ni Attorney Vero, ang kaniyang boses ay humihiwa sa tensiyon na parang talim. Maaari tayong magpatuloy sa formal na pagbasa ng Huling Habilin ni Nena Reyes. Binuksan niya ang isang leather folder at kinuha ang isang dokumento na ilang pahina ang kapal. Ang orihinal na will, ang draft, ni Nena taon bago ang kaniyang diagnosis, nang ang hinaharap ay tila walang hanggan at ang pagtataksil ay hindi maisip. Ang pangunahing mga probisyon ay direkta, patuloy ni Attorney Vero. Itinalaga ni Ginang Reyes ang kaniyang asawa, Ricardo Reyes, bilang pangunahing benepisyaryo ng kaniyang ari-arian. Ang pangalawang mga probisyon ay naglaan ng isang bahagi ng ari-arian sa kaniyang anak, Miguel Reyes, upang hawakan sa tiwala hanggang sa matugunan ang ilang mga kondisyon. Lumaki ang ngiti ni Marisa. Bilang asawa ni Migs, magkakaroon siya ng access sa anumang minana niya. Nagbibilang siya sa sandaling ito sa loob ng mga taon, naghihintay ng may mapanukso na pasensiya para sa yaman na pinaniniwalaan niyang sa kaniya. Gayunpaman, sabi ni Attorney Vero, huminto upang kumuha ng pangalawang dokumento mula sa folder. Mayroong karagdagang instrumento na dapat isaalang-alang. Isang codicil na pinirmahan at notarized 3 buwan pagkatapos ng orihinal na will. Ang ngiti ay natigilan sa mukha ni Marisa. Anong codicil? Ang kaniyang boses ay matalas. Ang lahat ng pagpapanggap ng composure ay nawawala, walang nagsabi ng anuman tungkol sa isang codicil. Ito ang una kong narinig tungkol dito. Ang codicil ay isinagawa ng pribado alinsunod sa mga kagustuhan ni Ginang Reyes. Ang tono ni Attorney Vero ay nanatiling perpektong level. Inaamyandahan nito ang orihinal na ban will sa ilalim ng mga tiyak na sitwasyon. Ito ay absurd. Bumaling si Marisa sa kaniyang abogado, isang payat na lalaki sa isang mamahaling suit na nakaupo sa tabi niya na lalong nagiging hindi komportable. Gumawa ka ng isang bagay. Tumutol ka. Ang dokumentong ito ay hindi kailanman inilantad sa panahon ng discovery. Ang codicil ay sinelyuhan, kalmadong sinagot ni Attorney Vero, upang buksan lamang sa ebidensiya ng mga kondisyon na tinukoy sa loob ng mga termino nito. Ang mga kondisyong iyon ay natugunan na ngayon. Tumayo si Dr. Ray mula sa kaniyang silya. Ako ay isa sa 2 saksi na pumirma sa dokumentong iyon, sabi niya, ang boses ng kaniyang manggagamot ay may dalang bigat ng hindi masisira na awtoridad. Ako ay naroroon ng isagawa ni Ginang Reyes ang amendment. At maaari kong patunayan ang kaniyang kumpletong mental competency sa oras ng pagpirma. Dahan-dahang tumango si Mang Ramon. Ako ang pangalawang saksi. Humingi ng pabor si Nena sa akin na naroon ako dahil pinagkatiwalaan niya ako na magsabi ng totoo kapag dumating ang oras. Tumingin siya ng direkta kay Marisa. Dumating na ang oras na iyon. Ang mukha ni Marisa ay naging maputla. Sa unang pagkakataon mula noong nakilala ko siya, tila siya ay tunay na natatakot. Bago basahin ang codicil, patuloy ni Attorney Vero, gumagalaw patungo sa laptop, sa mesa. Ang mga termino ay nangangailangan ng presentasyon ng relevant evidence. Ang ebidensyang ito ay naipon mula sa maraming pinagmulan at na-verify para sa authenticity. Pindot niya ang isang key, at ang screen, sa likod niya ay kumislap upang maging buhay. Ang imahe na lumabas ay isang silid ng ospital. Ang silid ko sa ospital na kinunan mula sa pintuan sa panahon ng video call ni Dr. Ray sa kaniyang kasamahan. Sa frame, nakatayo si Marisa sa ibabaw ng kama ko. Ang kaniyang mukha ay baluktot sa galit. Kinunan ng gum audio ang bawat salita ng kaniyang akusasyon, bawat syllable ng kaniyang paghamak. At pagkatapos, nang may kakilakilabot na kalinawan, inabot niya at hinila ang oxygen tube mula sa mukha ko. Ang sigaw ni Marisa ng pagtanggi ay umalingaw-ngaw sa conference room, raw, at desperado. Ngunit nagpatuloy ang video sa pagplay. Ang video ng insidente ng breathing tube ay natapos, ngunit hindi huminto si Attorney Vero. Umabante siya sa susunod na file ng may kalmadong efficiency ng isang prosecutor na nagtayo ng kasong airtight at nilalayon na ipakita ang bawat piraso nito. Ang footage ng ospital ay kumakatawan lamang sa simula ng nakadokumentong pang-aabuso, sabi niya, ang kaniyang boses ay malinaw na dumadaan sa natigilang katahimikan. Ang sumusunod ay isang compilation ng mga pagre-record na ginawa sa loob ng 6 na buwan ng isang saksi na nakamasid sa pag-uugali ng akusado ng first hand.
Ang screen ay napuno ng isang bagong video. Ang nanginginig na footage ni Maya ay nagpakita kay Marisa na nakatayo sa ibabaw ko sa sarili kong living room. Ang kaniyang mukha ay baluktot sa paghamak habang tinawag niya akong walang silbi, isang pasanin na pinagod ng lahat sa paligid ko. Sinundan ng isa pang clip, pagkatapos ay isa pa, bawat isa ay kumukuha ng ibang instance ng verbal assault at psychological torment. Ang mga timestamp sa sulok ng screen ay nagsabi ng sarili nilang kuwento, nagdodokumento ng isang pattern ng pang-aabuso na umabot sa mga buwan. Ang abogado ni Marisa ay yumuko upang bumulong ng apurahan sa kaniyang tainga, ngunit itinulak niya iyon palayo. Ang kaniyang composure ay gumuho ng lubusan ngayon. Umupo siya ng matigas sa kaniyang silya, ang kaniyang manicured nail ay dumidikit sa mga leather armrest. Ang kaniyang mga mata ay nakapako sa screen na may ekspresyon na kumikislap sa pagitan ng galit at takot. Ang mga pagre-record na ito ay dinagdagan ng security camera footage mula sa tirahan ni Ginoong Reyes, patuloy ni Attorney Vero. Nag-click siya sa isa pang in-app file. At ang e-screen ay nagpakita kay Marisa na sumusugod sa bahay ko, itinulak ako sa sahig, sinira ang telepono ko sa dingding. Kinunan ng down audio ang kaniyang mga pagbabanta ng may perpektong kalinawan. Ilalagay kita sa isang nursing home. Wala kang magiging anuman. Bukod pa rito, nakakuha kami ng mga kopya ng mga dokumento na may pekeng pirma ni Ginoong Reyes. Hinawakan ni Attorney Vero ang folder na ibinigay sa akin ni Migs sa parke. Ang mga pekeng dokumento na ito ay nilikha ng akusado sa pagtatangkang makakuha ng unauthorized control sa ari-arian ni Ginoong Reyes. Kinumpirma ng handwriting analysis na ang mga pirma ay hindi authentic. Ito ay isang conspiracy, sabi ni Marisa, ang kaniyang boses ay tumataas sa isang pitch na nagiging bolinyo. Plinano ninyo ang lahat ng ito. Nagtrabaho kayo ng magkasama upang wasakin ako mula sa simula. Tumingin siya sa paligid ng silid, naghahanap ng mga kaalyado at walang nakita. Tiningnan siya ni Dr. Ray ng may clinical detachment ng isang manggagamot na nagmamasid ng terminal case. Ang ekspresyon ni Mang Ramon ay nagtataglay lamang ng paghamak. Hindi siya tiningnan ni Migs, nakapako ang tingin niya sa mesa sa harap niya. Walang nagsabuatan laban sa iyo, Ginang Reyes, pantay na sinagot ni Attorney Vero. Ang ebidensiya ay nagsasalita para sa sarili nito, ngunit hindi pa kami tapos. Nag-click siya sa isa pang dokumento, ipinapalabas iyon sa screen. Ito ay isang police report na may petsang 8 taon na ang nakalipas. 8 taon bago ang kaniyang kasal kay Miguel Reyes, ang akusado ay inireport sa Adult Protective Services dahil sa pang-aabuso sa matandang ina ng kaniyang unang asawa. Inilarawan ng reklamo ang isang pattern ng pag-uugali na kahawig sa dinanas ni Ginoong Ricardo Reyes. Verbal degradation, financial control, isolation from friends and family. Naging kulay abo ang mukha ni Marisa. Ang kaso na iyon ay na-dismiss. Binawi ng pamilya ang kanilang reklamo. Binawi nila dahil sa takot, Gray said. Ngunit nananatili ang mga record, at gayon din ang saksi. Pindot niya ang isa pang key, at isang bagong video, ang lumabas sa screen. Ang isang ito ay nagpakita ng isang lalaki sa kaniyang huling bahagi ng 40s, na nakaupo sa tila isang opisina ng abogado. Mayroon siyang maitim na buhok na may hibla ng uban, at weathered face, ng isang taong nabuhay sa mahihirap na taon. Isang dot nameplate, sa desk sa harap niya ay nakasulat na, Dennis. Mayroon pang isang saksi, inihayag ni Attorney Vero. Ang lalaking binabayaran mo buwan-buwan upang manatiling tahimik. Tumingin si Dennis ng direkta sa kamera at nagsimulang magsalita. Ang pangalan ko ay Dennis. Kasal ako kay Marisa sa loob ng 4 na taon mula 2012 hanggang 2016. Sa panahong iyon, sistematikong inabuso niya ang nanay ko na 73 taong gulang at nakatira sa amin dahil sa mga isyu sa kalusugan. Ang boses niya ay matatag ngunit mabigat sa bigat ng matagal na sinupil na katotohanan. Inisolasyon ni Marisa ang nanay ko mula sa kaniyang mga kaibigan. Kinontrol niya ang kaniyang access sa pera. Sumisigaw siya sa kaniya araw-araw na tinatawag siyang pasanin, sinasabi sa kaniya na siya ay walang silbi at dapat ay namatay na taon na ang nakalipas. Sa 3 pagkakataon, pisikal niyang tinakot ang nanay ko, hinarangan ang mga pintuan at hinawakan ang kaniyang mga braso ng sapat na malakas upang mag-iwan ng mga pasa. Huminto siya at sumikip ang panga niya. Pagkatapos ng diborsyo namin, nagsimulang bayaran ako ni Marisa, buwan-buwan upang manatiling tahimik tungkol sa ginawa niya. Tinanggap ko ang pera dahil nahihiya ako at natakot, ngunit nagtago din ako ng ebidensiya. Mga litrato ng mga pasa ng nanay ko, medical record, na nagdodokumento ng kaniyang mga pinsala, mga pagre-record na ginawa ko nang maghinala ako sa nangyayari. Hinawakan ni Dennis ang isang makapal na folder, ang mga nilalaman nito ay nakikita sa pamamagitan ng transparent cover. Dinala ko ang pagkakasala na ito sa loob ng 8 taon. Nang malaman ko na ginawa ni Marisa ang parehong bagay sa isa pang matandang biktima, alam ko na hindi na ako makapanatiling tahimik pa.
Dito na ito matatapos. Ang video ay natigilan sa mukha ni Dennis, ang kaniyang ekspresyon ay determinado. Bumaling si Marisa patungo sa screen, ang kaniyang mga tampok ay baluktot sa hindi paniniwala at downing na takot. Dennis, hininga niya. Ipinagtaksil mo ako. Ang silid ay nanatiling tahimik. Walang gumalaw. Walang nagsalita bilang depensa niya. Pagkatapos ay dahan-dahang tumayo si Migs mula sa kaniyang silya. Tumayo siya ng matangkad sa unang pagkakataon sa loob ng mga buwan, nakakuwadro ang kaniyang mga balikat, ang kaniyang mga mata ay sa wakas ay nakatingin sa kaniyang asawa. Hindi, Marisa, tahimik niyang sabi. Ginawa lang niya ang dapat kong ginawa taon na ang nakalipas. Ang katahimikan na sumunod sa mga salita ni Migs ay tila umabot sa kawalang hanggan. Tinitigan ni Marisa ang kaniyang asawa na may ekspresyon na hindi ko kailanman nakita sa mukha niya bago, isang halo ng shock at pagtataksil na maaaring halos kaawa-awa kung hindi siya naglaan ng mga taon sa pagdulot ng mas masahol pa sa iba. Ang kaniyang bibig ay nagbukas at nagsara ng ilang beses, ngunit walang mga salita ang lumabas. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, siya ay naging ganap na walang imik. Hinayaan ni Attorney Vero ang sandali na tumira bago magpatuloy. Naunawaan niya ang kapangyarihan ng katahimikan, ang paraan na maaari nitong palakasin ang bigat ng kung ano ang nasabi na at kung ano ang darating pa. Ngayon na naipakita na ang ebidensya, sabi niya, bumabalik sa mga dokumento na kumalat sa harap niya, maaari tayong magpatuloy sa pagbasa ng codicil. Itinaas niya ang amendment sa will ni Nena at sinimulang basahin ng malakas, ang kaniyang boses ay malinaw at sadyang. Ako, Nena Reyes, na may matino na pag-iisip at walang jures. Ay sa pamamagitan nito ay inaamyendahan ang aking huling habilin sa mga sumusunod na probisyon. Kung sa anumang oras pagkatapos ng aking kamatayan ay mayroong napatunayang ebidensya ng pang-aabuso, maging pisikal, psikolohikal, o pinansyal, laban sa aking asawa, Ricardo Reyes, na ginawa ng sinumang partido na konektado sa mga benepisyaryo ng ari-arian na ito, ang mga sumusunod na kahihinatnan ay ipapataw. Huminto si Attorney Vero, hinahayaan ang mga salita na lumubog, bago ihatid ang mapagpasyang clause. Ang bahagi ng mana na itinalaga para sa aking anak na si Miguel Reyes ay permanenteng at hindi mababawi na babawiin. Ang nasabing bahagi ay ililipat ng buo sa Elaine Reyes Charitable Foundation upang gamitin para sa suporta ng mga biktima ng pang-aabuso sa matatanda at kanilang pamilya. Ang pagbawi na ito ay ipapataw anuman ang direktang paglahok ni Miguel Reyes sa pang-aabuso dahil ang pagkakampihan sa pamamagitan ng katahimikan ay bumubuo ng pagkabigo sa moral na responsibilidad na inaasahan. Kumula sa aking tagapagmana. Ibinaba ni Migs ang kaniyang ulo. Alam niya na darating ito, tinanggap niya iyon bilang presyo ng kaniyang mga taon ng kaduwagan. Ngunit ang marinig ang mga salita na binigkas ng malakas sa boses ng kaniyang ina na channeled sa pamamagitan ng kaniyang abogado ay tila tumama sa kaniya ng may sariwang lakas. Ang kaniyang mga balikat ay bahagyang nanginginig, bagaman wala siyang ginawang tunog. Ang codicil ay higit pang tumutukoy, patuloy ni Attorney Vero, na ang lahat ng natitirang ari-arian ng estate, kabilang ngunit hindi limitado sa totoong ari-arian, financial account, investment portfolio, at mga personal na epekto ay ipapasa lamang at lubusan kay Ricardo Reyes upang itapon alinsunod sa kaniyang mga kagustuhan ng walang paghihigpit o kondisyon. Inilapag niya ang dokumento at tumingin ng direkta kay Marisa. Para maging malinaw, Ginang Reyes, nangangahulugan ito na wala kang karapatan sa anuman. Bilang asawa ng isang disinherited beneficiary, wala kang pag-aangkin sa anumang bahagi ng ari-arian na ito. Ang bahay na sinubukan mong makuha sa pamamagitan ng manipulasyon at pagpapalsipika ay ganap na pag-aari ng iyong biyenan. Ang ipon na inaasahan mong kontrolin ay lampas sa iyong abot. Bawat scheme na itinayo mo sa nakalipas na mga taon ay nagresulta ng eksakto sa kabaligtaran ng nilalayon mo. Ang abogado ni Marisa ay bumulong ng isang bagay na apurahan sa kaniyang tainga, ngunit itinulak niya iyon palayo sa isang marahas na galaw. Ang kaniyang maingat na itinayo na facade ay gumuho ng lubusan ngayon, nagbubunyag ng desperadong nilalang na nakulong sa ilalim. Hindi ito legal, sabi niya. Hindi mo maaaring i-disinherit ang isang tao batay sa mga akusasyon. Mag-apil ako. Dadalhin ko ito sa bawat hukuman. Malugod ka naming tatanggapin na subukan, kalmadong sinagot ni Attorney Vero. Ngunit dapat kong ipaalam sa iyo na ang ebidensya na ipinakita ngayon ay narepaso na ng Adult Protective Services na nagtapos ng kanilang investigasyon. Batay sa kanilang mga natuklasan, ang kasong ito ay na-refer sa opisina ng piskal ng lungsod. Kumuha siya ng isa pang dokumento mula sa kaniyang folder at inihagis iyon sa tapat ng mesa patungo kay Marisa. Makakaharap ka ng criminal charges para sa elder abuse, isang Class A misdemeanor, sa ilalim ng batas ng Pilipinas, pati na rin ang document forgery, na bumubuo ng isang felony. Depende sa pagtatasa ng prosecutor sa ebidensya, maaaring darating ang karagdagang mga charges.
Ang kulay ay tuluyang nawala mula sa mukha ni Marisa. Asterisk criminal charges asterisk. Asterisk felony charges asterisk. Ang mga salita ay tila tumama sa kaniya na parang pisikal na suntok. Bawat isa ay nagtutulak sa kaniya ng mas malayo sa sulok na itinayo niya para sa sarili niya. Nanatili akong tahimik sa buong proceedings. Pinapanood ang pagkawasak ng aking tormentor na may kalmado na hindi ko inaasahang maramdaman. Walang kagalakan sa sandaling ito, walang kasiyahan sa makita ang isa pang tao na dinala ng ganoon kababa. Ngunit may iba pa. Isang bagay na hindi ko naranasan sa loob ng mga taon, kapayapaan. Ang kapayapaan na nagmumula sa pagkaalam na ang hustisya na naantala, bagaman maaaring nangyari, ay sa wakas ay dumating na. Tumayo ako mula sa silya ko at tumingin kay Marisa. Sinalubong niya ang tingin ko ng mga mata na nag-aapoy sa puot. Ngunit sa ilalim ng puot, nakita ko ang iba pa. Takot. Ang takot ng isang predator na bigla na lang naging biktima. Akala mo mahina ako, tahimik kong sabi. Ang boses ko ay matatag, ang kamay ko ay matatag pa rin. Tiningnan mo ako at nakita ang isang matanda na nalilito at walang magawa, madaling manipulahin at kontrolin. Akala mo ang edad ay nangangahulugang karupukan, na ang pasensiya ay nangangahulugang pagsunod, na ang katahimikan ay nangangahulugang pagsuko. Lumakad ako ng isang hakbang patungo sa kaniya, at napaatras siya na parang nagtaas ako ng sandata. Ngunit nagkamali ka. Nabuhay ako ng 72 taon, Marisa. Nagtayo ako ng mga tulay na tatayo sa loob ng mga siglo. Naranasan ko ang mga bagyo na sana ay nakabasag ng mas mahihinang tao. At natutunan ko matagal na ang pinakamahalagang kasanayan sa buhay ay ang malaman kung paano maghintay. Huminto ako, hinahayaan ang katahimikan na punuin ang espasyo sa pagitan namin. Tinuruan ako ng asawa ko kung paano lumaban. Ginugol niya ang kaniyang huling mga araw sa pagtatayo ng isang tanggulan sa paligid ko na hindi mo man lang alam na umiiral. Bawat galaw na ginawa mo, bawat scheme na itinayo mo, bawat kalupitan na idinulot mo ay nakadokumento at napanatili. Akala mo nangangaso ka ng isang matandang walang magawa. Ngunit naglalakad ka sa isang patibong na nakatakda bago ka pa man magsimula. Nagbukas ng bibig si Marisa upang tumugon, ngunit walang mga salita ang lumabas. Sa unang pagkakataon mula noong nakilala ko siya, wala siyang masabi. Nagring ang telepono ni Attorney Vero. Sinilip niya ang screen, pagkatapos ay tumingin ng may ekspresyon ng tahimik na kasiyahan. Naglabas ang hukom ng isang emergency order, inihayag niya. Si Marisa Reyes ay kinakailangan na lisanin ang anuman at lahat ng ari-arian na pag-aari ni Ricardo Reyes sa loob ng 48 oras. Ang pagkabigong sumunod ay magreresulta sa agarang pag-aresto para sa trespassing. Tumayo si Marisa nang bigla, halos matumba ang kaniyang silya. Tumingin siya sa paligid ng silid ng isang huling beses, naghahanap ng sinuman na maaaring magbigay ng suporta o simpatiya. Ngunit si Dr. Ray ay nagtitipon na ng kaniyang mga papel. Tinalikuran na siya ni Mang Ramon. Si Migs ay nakaupo ng walang galaw, nakatingin sa mesa, hindi makatingin sa kaniyang mga mata. Naglakad siya patungo sa pinto, ang kaniyang mga designer heel ay tumutunog sa hardwood floor, sa isang ritmo na ngayon ay tila walang laman at natalo. Walang ni isa ang tumingin sa kaniya. Ang mga linggo na sumunod sa pagbasa ng ban will ay gumalaw ng may ban. Grinding inevitability ng hustisya na masyadong matagal nang naantala. Tinangka ng abogado ni Marisa ang bawat legal na pagmamaniobra na magagamit, nag-file ng mga motion at appeal na winasak ni Attorney Vero ng may times methodical precision asterisk. Ngunit ang ebidensiya ay napakalaki, ang mga saksi ay credible at ang pattern ng pang-aabuso ay hindi maikakaila. Sa oras na natapos ang criminal proceedings, kahit na ang pinaka-optimistikong tagamasid ay makikilala na ang pagbagsak ni Marisa ay kumpleto na. Ang opisina ng piskal ng lungsod ay sinampahan siya ng elder abuse, isang punto class A misdemeanor, sa ilalim ng batas ng Pilipinas, at document forgery na ikinategorya bilang felony. Ang kaniyang abogado ay nakipagnegosasyon ng isang plea agreement na umiiwas sa oras ng bilangguan, ngunit nagdala ng mga kahihinatnan na susundan sa kaniya sa loob ng mga taon. 3 taon ng supervised probation, isang permanenteng utos na lumayo, na nagbabawal ng anumang kontak sa akin. Mga multa na kumonsumo ng isang makabuluhang bahagi ng ari-arian, na ginugol niya ng mga taon sa pagtatangkang maipon. At marahil ang pinakamahusay na nakakapinsala sa lahat, isang criminal record, nasasamahan ang bawat hinaharap na pagsisikap na maaari niyang tangkain. Ngunit ang Pilipinas ay hindi lamang ang bansa na naghahanap ng pananagutan. Si Dennis, na pinalaya mula sa katahimikan na pinanatili niya sa loob ng 8 taon, ay nagbigay sa mga awtoridad ng ebidensya na pinanatili niya. Mga litrato ng mga pasa ng nanay niya, medical record, na nagdodokumento ng kaniyang mga pinsala, mga pagre-record na kumukuha ng boses ni Marisa na naglalabas ng parehong lason na kalaunan ay itinutok niya sa akin. Binuksan ulit ng Elder Affairs Department ang kanilang investigasyon at sa loob ng 1 buwan, nag-file ng mga bagong charges.
Ngayon ay kinakaharap ni Marisa ang prosekusyon sa dalawang bansa para sa mga krimen na pinaghiwalay ng halos isang dekada ngunit konektado sa pamamagitan ng isang magkaparehong pattern ng kalupitan. Sinundan ko ang mga pag-unlad na ito mula sa isang distansiya, tumatanggap ng mga update mula kay Atty. Vero, ngunit pinipili na huwag dumalo sa proceedings. Wala akong pagnanais na makita ulit si Marisa. Walang pangangailangan na saksihan ang kaniyang kahihiyan ng first-hand. Ang hustisya na hinanap ko ay hindi tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa proteksiyon, tungkol sa pagtiyak na hindi niya na ako o sinuman ang masaktan ulit. Ang layunin na iyon ay nakamit na. Ang natitira ay simpleng tinatapos ng legal na sistema ang trabaho nito. Nag-file si Migs ng diborsyo sa parehong linggo na tinanggap ni Marisa ang kaniyang plea agreement. Ang proceedings ay mabilis at hindi tinutulan. Si Marisa na humaharap sa criminal charges sa maraming jurisdiction ay walang resources o credibility upang labanan ang anuman. Si Migs ay iginawad ng full pangangalaga. Ni Maya kasama ang katamtamang ari-arian na nanatili pagkatapos na maubos ng mga legal fee at fine ang kanilang ipon. Ang hukuman, kinikilala ang hindi pangkaraniwang sitwasyon ng kaso, ay nagbigay ng pansamantalang arrangement na hindi nagulat sa sinumang nakaunawa sa dinanas ni Maya. Maninirahan siya sa akin habang binubuo ulit ni Migs ang kaniyang buhay, naghahanap ng bagong trabaho at nagtatatag ng isang matatag na tahanan kung saan sa huli ay makakasama niya ang kaniyang anak. Hindi ito isang permanenteng solusyon, ngunit ito ay isang simula. Lumipat si Maya sa bahay ko, isang mainit na Sabado ng hapon, sa huling bahagi ng Tagsibol. Dumating siya na may 2 maleta at ang kaniyang laging naroroon na iPad, mukhang mas maliit at mas vulnerable kaysa sa nakita ko siya. Ngunit nang tumawid siya sa threshold, at nakita ang silid tulugan na inihanda ko para sa kaniya, pinalamutian ng malambot na kulay at mga disenyong pinili sana ni Nena. Ang kaniyang mukha ay nagbago na may ngiti na umabot hanggang sa kaniyang mga mata. Ito ba talaga ang silid ko, Lolo? Tanong niya, dinadampian ang mga daliri niya sa quilt na nakatakip sa kama. Sa loob ng gusto mong panahon, sagot ko. Tumalikod siya at niyakap ako ng may tindi na halos natumba ako. Niyakap ko siya ng mahigpit, nararamdaman ang kaniyang maliit na puso na tumitibok laban sa dibdib ko, at nagtataka sa kakaibang mga landas na nagdala sa amin sa sandaling ito. Bumisita si Migs bawat katapusan ng linggo ng walang kabiguan. Sa una, ang aming pag-uusap ay stilted, nabigatan ng mga taon ng katahimikan, at ang sariwang mga sugat ng kamakailang mga pagbubunyag. Umupo siya sa living room, nagpupumiglas na makahanap ng mga salita na maaaring magtulay sa bangin na nilikha ng kaniyang kaduwagan. Nakinig ako ng higit pa sa pagsasalita, binibigyan siya ng espasyo upang magtrabaho sa kaniyang pagkakasala sa sarili niyang oras. Isang gabi, habang ang araw ng tag-init ay nagpinta ng kalangitan sa mga kulay ng orange at gold, sa wakas ay sinabi niya ang sinubukan niyang sabihin sa loob ng mga buwan. Alam kong hindi ako nararapat sa pagpapatawad, Dad. Ang boses niya ay makapal sa emosyon. Tumayo ako habang sinasaktan kanya. Pinili ko ang takot ko kaysa sa responsibilidad ko. Iniwan kita noong kailangan mo ako ng lubos. Umupo ako sa silya sa tapat niya, ang parehong silya kung saan nagbabasa si Nena ng kaniyang mga novel, sa liwanag ng gabi. Naisip ko ang kaniyang liham, ang kaniyang video, ang kaniyang boses, na nag-uudyok sa akin na lumaban. Naisip ko ang lahat ng paghahanda na ginawa niya, kabilang ang probisyon sa kaniyang codicil, na disinherited, sa aming anak, dahil sa kaniyang pagkakampihan. Ang pagpapatawad ay hindi tungkol sa pagiging nararapat, dahan-dahan kong sabi. Kung ganoon, wala sa atin ang makakatanggap nito. Ang pagpapatawad ay tungkol sa pagpili na pakawalan ng galit, pagpili na ilabas ang lason na iniiwan ng kapaitan sa puso mo. Tumingin si Migs, kumikislap ang pag-asa sa kaniyang mga mata. Ngunit iba ang tiwala, patuloy ko. Hindi maibibigay ang tiwala, kailangan itong itayo ulit, isang aksyon sa bawat oras, isang tinupad na pangako pagkatapos ng isa pa. Binasag mo ang tiwala ko, Migs. Kailangan mo itong kitain pabalik. Tumango siya, tinanggap ang mga termino ng walang argumento. Gagawin ko, Dad, gaano man katagal. Biglang bumukas ang likod ng pinto at tumakbo si Maya mula sa hardin, madumi ang kaniyang mga kamay at maliwanag ang kaniyang mukha sa simpleng kagalakan ng isang bata na naglaan ng isang hapon sa paglalaro sa araw. Huminto siya nang makita niya kaming nakaupo ng magkasama, ang kaniyang tingin ay gumagalaw mula sa kaniyang ama patungo sa akin at pabalik. Pagkatapos ay tumakbo siya pasulong at niyakap kaming dalawa. Hinila kami ng magkasama sa isang yakap na tila paggaling. Lolo, Daddy, sabi niya, ang kaniyang boses ay muffled, laban sa aming mga balikat. Puwede ba tayong manatiling magkasama magpakailanman? Puwede ba tayong maging isang pamilya ulit? Tumingin ako kay Migs sa ibabaw ng ulo ng kaniyang anak. May isang bagay na dumaan sa pagitan namin sa sandaling iyon, isang pag-unawa na lumampas sa mga salita. Pareho kaming nabasag ng parehong bagyo.
Pareho kaming nakaligtas, at ngayon marahil ay maaari kaming pareho na magsimula ulit. Kami ay isang pamilya, aking mahal, sabi ko, ang boses ko ay magaspang sa mga emosyon na hindi ko na sinubukan na itago. Palagi kaming ganoon. Niyakap ko silang dalawa ng mahigpit, nararamdaman ang init ng kanilang yakap. At sa isang lugar sa init na iyon, naramdaman ko ang presensiya ni Nena. Iniligtas niya kaming lahat. Ang kaniyang pag-ibig na umabot lampas sa kamatayan ay nahuli kaming bawat isa bago kami tumama sa lupa. 6 na buwan ang lumipas, tulad ng dahan-dahang pagpihit ng mga panahon, bawat araw, nagdadala ng maliliit na pagbabago na naipon sa isang bagay na malalim. Ang bahay kung saan kami naglaan ni Nena ng aming buhay ng magkasama ay binago sa mga buwang iyon, ni-renovate, alinsunod sa mga pangarap na ibinahagi niya sa akin, taon na ang nakalipas. Ngunit hindi namin kailanman nakita ang oras upang matupad. Ngayon, sa kaniyang pagkawala, ginawa kong totoo ang mga pangarap na iyon. Tinapos ng mga kontraktor ang kanilang trabaho sa unang bahagi ng Taglagas. Ang mga puting shutter ay nag-frame ng bawat bintana. Maliwanag laban sa malambot na kulay abona, siding, na pinili namin ng magkasama mula sa mga lumang litrato at magazine clipping. Isang bot wraparound porch, ang umabot sa harap at gilid ng bahay, sapat na malawak para sa mga rocking chair at gabi ng tag-init, at ang uri ng tamad na pag-uusap na nagpaparamdam na tunay na tinitirhan ang isang tahanan. Sa ilalim ng bawat bintana, ang sariwang baluktot na mga flower bed ay naghintay para sa pagtatanim ng tagsibol. Ang kanilang madilim na lupa ay mayaman sa pangako. Ngunit ang hardin ay proyekto ni Maya, tulad ng akin. Nagsimula kami sa isang Sabado ng umaga sa huling bahagi ng Oktubre. Ang hangin ay crisp, sa unang mga pahiwatig ng papalapit na taglamig. Lumuhod si Maya sa tabi ko sa pinakamalaking punt flower bed. Ang kaniyang maliit na kamay ay nakabalot sa isang trowel. Ang kaniyang mukha ay seryoso sa konsentrasyon habang ipinapakita ko sa kaniya kung paano maghukay ng tamang lalim para sa bawat bulb. Ito ay mga chrysanthemum, ipinaliwanag ko, hinawakan ang isa sa mga puting bulaklak na binili namin mula sa nursery. Iyon ang paborito ng lola mo, lagi niyang sinasabi. Ang mga puting chrysanthemum ay nagpapaalala sa kaniya ng sariwang, snowfall, dalisay, at mapayapa. Seryosong tumango si Maya at inilagay ang isang bulb. Sa butas na hinukay niya, tinatakpan iyon ng lupa at dinampian ang ibabaw ng makinis. Babalik ba sila bawat taon, Lolo? Oo. Iyan ang ginagawa ng halamang taunan. Natutulog sila sa buong taglamig at bumabalik kapag uminit ulit ang mundo. Ngumiti siya doon, nakakahanap ng ginhawa sa ideya ng mga bagay na nagtitiis, mga bagay na bumabalik, gaano man kalamig ang panahon. Dumating si Migs noong hapon na iyon, tulad ng ginagawa niya bawat katapusan ng linggo ngayon. Nakahanap siya ng bagong posisyon sa isang engineering firm sa buong lungsod, isang trabaho na nagbabayad ng mas mababa kaysa sa nakaraang trabaho niya, ngunit nag-aalok ng katatagan at ang pagkakataon na muling makabuo. Ang kaniyang apartment ay maliit, isang 2-bedroom unit, sa isang tahimik na kompleks, 12 minuto mula sa bahay ko, ngunit sa kaniya iyon. Natututo siya ng dahan-dahan kung paano tumayo sa sarili niyang mga paa ulit. Naghapunan kaming magkasama, kaming tatlo, sa paligid ng mesa sa kusina kung saan kami ni Nena ay nagbahagi ng libu-libong pagkain. Ang pag-uusap ay dumaloy ng mas madali ngayon kaysa sa mga unang, awkward, na buwan na iyon. Nagsalita si Migs tungkol sa kaniyang trabaho, tungkol sa mga kasamahan na nagsisimula siyang makilala, tungkol sa maliliit na tagumpay na minsan ay tila walang kabuluhan, ngunit ngayon ay tila mga milestone. Sa isang mahabang daan pabalik, nakinig ako at nagtanong at nag-alok ng paghihikayat kapag tila naaangkop. Ang tiwala sa pagitan namin ay hindi lubos na naibalik. Marahil ay hindi na kailanman magiging ganap na tulad ng dati. Ngunit lumalaki iyon araw-araw, itinayo ulit sa pamamagitan ng matiyagang akumulasyon ng mga tinupad na pangako at tapat na mga salita. Hindi kami nag-uusap tungkol kay Marisa. Ang kaniyang pangalan ay naging isang bagay na hindi nabanggit sa aming sambahayan, hindi ipinagbabawal, ngunit simpleng hindi na kailangan. Umalis siya sa Pilipinas ilang buwan na ang nakalipas, pinalayas ng mga legal na kahihinatnan at social exile. Ang huli kong narinig, kinakaharap niya ang prosekusyon para sa kaso na tinulungan ni Dennis na muling buksan. Ang nangyari sa kaniya doon ay hindi na ang aking pag-aalala. Naging estranghero siya, isang taong dumaan sa aming buhay at nag-iwan ng mga peklat, ngunit hindi na maaaring magdulot ng mga bagong sugat. Nang sumunod na linggo, dinala ko si Maya upang bisitahin ang libingan ni Nena. Ang sementeryo ay tahimik sa huling hapon na liwanag. Ang mga dahon ng taglagas ay bumabagsak mula sa lumang oak na nakahanay sa paikot-ikot na mga landas. Naglakad si Maya sa tabi ko, may dalang palumpon ng mga puting chrysanthemum na pinutol namin mula sa aming hardin noong umagang iyon. Ang mga bulaklak ay kumikinang laban sa kaniyang madilim na jacket, maliwanag at buhay sa isang lugar na nakatuon sa mga pumanaw.
Nakita namin ang lapida ni Nena sa tuktok ng isang banayad na pagtaas, nakaposisyon kung saan makikita niya ang paglubog ng araw. Sadyang pinili ko ang lugar na ito, alam kung gaano niya kamahal ang liwanag ng gabi. Ang bato ay simpleng panggrey granite na nakaukit sa kaniyang pangalan, at ang mga petsa na nagtatapos sa kaniyang oras sa mundo. Inilagay ni Maya ang mga chrysanthemum sa paanan ng lapida, inayos ang mga iyon ng maingat tulad ng itinuro ko sa kaniya. Pagkatapos ay umatras siya at hinawakan ang kamay ko, ang kaniyang maliit na mga daliri ay mainit laban sa aking nalumang balat. Tiningnan ko ang pangalan ng aking asawa na inukit sa bato at naramdaman ang pamilyar na sakit ng pagkawala na hindi kailanman lubos na kukupas. Ngunit may iba pa ngayon, isang bagay na lumago sa tabi ng pighati sa loob ng mga nakaraang buwan. Pasasalamat, paghanga, isang pag-ibig na napakalalim na kahit ang kamatayan ay hindi ito mababawasan. Iniligtas mo ako, mahal ko, mahina kong sabi, nakikipag-usap sa bato, sa lupa, sa anumang nanatili kay Nena sa mga espasyo sa pagitan ng mga mundo. Kahit noong wala ka na, hindi ka tumigil sa pagprotekta sa akin. Ang lahat ng inihanda mo, ang lahat ng itinakda mo, ang lahat ay nagkatugma ng eksakto, tulad ng plinano mo. Mas kilala mo ako kaysa sa pagkakakilala ko sa sarili ko, at minahal mo ako ng sapat para lumaban para sa akin, kahit noong hindi mo na mahawakan ang kamay ko. Ang liwanag ng gabi ay lumalim, pinipinta ang kalangitan sa mga kulay ng amber at dot rose. Sa isang lugar sa malayo, isang ibon ang umaawit ng huling kanta nito bago dumating ang gabi. Pinasikip ni Maya ang kamay ko at tumingin sa akin nang may mga mata na nagtataglay ng karunungan lampas sa kaniyang mga taon. Lolo, tahimik niyang tanong. Masaya na ba si Lola ngayon? Tiningnan ko ang paglubog ng araw sa mga kulay na dumadaloy sa abot tanaw na parang mga brushstroke sa isang canvas na masyadong malawak para maunawaan. Naisip ko ang ngiti ni Nena, ang kaniyang tawa, ang paraan ng pagtingin niya sa akin sa araw ng kasal namin at bawat araw pagkatapos noon. Naisip ko ang kaniyang liham, ang kaniyang video, ang kaniyang boses na nagsasabi sa akin na mabuhay. Nakangiti siya, aking mahal, sabi ko. Nararamdaman ang katotohanan ng mga salita habang sinasabi ko ang mga ito. Nararamdaman ko iyon. Tumayo kaming magkasama sa kumukupas na liwanag. Lolo at apo na nakatali sa pag-ibig at pagkawala at ang kakaibang biyaya na minsan ay lumalabas mula sa pinakamadilim na kabanata ng aming buhay. Pagkatapos, nang magsimulang lumabas ang unang mga bituin sa nagdidilim na kalangitan, tumalikod kami at lumakad pauwi ng magkasama, magkahawak kamay. Ang landas ay umaabot sa harap namin, paikot-ikot sa pamamagitan ng mga tarangkahan ng sementeryo, at pababa sa pamilyar na mga kalye patungo sa bahay na may mga puting, shutter, at isang putura pa-round porch, at mga flower bed na puno ng mga chrysanthemum na naghihintay para sa tagsibol. Iniisip ng ilang tao na ang katandaan ay nangangahulugang kahinaan. Tinitingnan nila ang gray hair at kulubot na balat at nakikita lamang ang pagbaba, tanging ang dahan-dahang pagkawala ng lahat ng minsan ay mahalaga at malakas. Nagkakamali sila. Ang katandaan ay nangangahulugang pasensiya. Nangangahulugan ito ng pag-aaral na maghintay para sa tamang sandali upang tiisin ang dapat tiisin. Upang magtiwala na darating ang hustisya, kahit na ang paghihintay ay tila walang hanggan. Ang katandaan ay nangangahulugang karunungan. Nangangahulugan ito ng pag-unawa na ang mga labanan na karapat-dapat labanan ay hindi nanalo sa pamamagitan ng kamao o galit, kundi sa maingat na paghahanda at tahimik na determinasyon. At ang katandaan ay nangangahulugang pag-ibig. Pag-ibig na tumatangging mamatay. Pag-ibig na umaabot lampas sa libingan upang silungan ang mga naiwan. Pag-ibig na nagtatayo ng mga tanggulan mula sa mga legal na dokumento at tapat na mga kaibigan at ang matinding determinasyon ng isang babaeng namamatay na hindi iiwan ang kaniyang asawa na walang proteksiyon. Ibinigay sa akin ni Nena ang lahat ng ito. Ang kaniyang huling regalo ay hindi ang kodisil o ang ebidensya o ang dot network ng mga kaalyado na inipon niya. Ang kaniyang huling regalo ay ang pagtuturo sa akin na ako ay karapat-dapat protektahan. Pinasikip ko ang kamay ni Maya habang naglalakad kami sa gabi at sa isang lugar sa itaas namin. Alam kong nakangiti ang aking asawa.